Ang emergency notification sa cellphone ay may 4 na salita lang. Lumikas agad. Tinitigan ko ang screen, akala ko prank up lang. Hanggang sa may narinig akong pagsabog sa labas. Nayanig ang buong gusali. 22:47, nag-overtime pa ako para mag-edit ng draft. Nakakahilo ang pesteng breaking news na to. Pulis matinding karahasan at gulo sa iba't ibang lugar. Naka-lockdown na ang pulisya. Humihingi ang editor-in-chief ng viral na title. Kanina pa ako nag-iisip. Tainipi ko ang Train to Busan sa totoong buhay. Sabi ng mga saksi, sobrang agresibo ng mga nagwawala. Hindi pa ako tapos, nagwala na ang cellphone ko. Unang tumunog ng malakas ang air raid siren. Sunod-sunod ang emergency pop-ups mula sa iba't ibang departamento. Puro ang 4 na salitang yun. Lumikas agad. Biglang may malakas na kalabog sa ibaba. Sinundan ng tunog ng basag na salamin. Hindi yun simpleng gulo. Sa labas ng bintana, nakita ko sa ilalim ng streetlight ang mga taong baluktot ang katawan. Nagkakagatan sila na parang hindi nakakaramdam ng sakit. Biglang pumula ang kalsada sa dugo. Tumakbo ako sa bintana, magulo sa ibaba, nakasindi pa ang ilaw sa guardhouse. Pero walang tao sa loob. May ilang sasakyan na nakahambalang sa gitna ng kalsada. Nakabukas pa ang mga ilaw nito. Pero walang mga driver. Walang tigil sa pag-vibrate ang cellphone. Nagwawala ang group chat namin sa trabaho. Shit, nanood ako ng balita. Napanood niyo ba yung video sa ospital? Nabaliw na ang mga tao doon. Takbo na. Tumakbo kayo palayo hanggat kaya nyo. Pinindot ko ang shiner na video sa group chat. Sobrang likot ng camera, parang palihim na kinuhanan. Sa hallway ng ospital, may ilang taong. Hindi na sila matatawag na tao. Kinakagat nila ang ibang tao. Parang mga halimaw gumalaw. Pula ang mga mata. Umaatungal ng hindi parang tao. Naputol ang video pagkalipas ng ilang segundo. Nanginginig ang mga kamay ko. May isa na namang pagsabog sa labas. Mas malapit na ngayon. Biglang namatay ang ilaw sa buong compound. Nag-brown out. Bumalat ang dilim na parang alon. Tanging apoy lang sa malayo ang makikita. Nagpapapula sa kalangitan. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko. Unang pumasok sa isip ko ay magayos ng gamit. Wallet, ID, powerbank. Mali. Ang pinakamahalaga ngayon ay tumakbo. May ingay na sa hallway. May mga tumatakbo. May mga nagdadabog sa pinto. Tulong. Buksan niyo ang pinto. Nakilala kong boses yun ni Auntie Wang sa itaas. Laging nakangiti siyang tao. Ngayon puro takot ang boses niya. Biglang nawala ang boses niya. Napalitan niyo ng tunog ng pagnguya. Muntik na akong masuka. Kailangang umalis. Ngayon, agad-agad. Kinuha ko ang susi ng kotse. Bumaba ako sa dilim. Amoy malansa ang buong hallway. Pinigilan kong isipin kung ano yun. 7th floor, 6th floor. Nakabukas ang fire exit sa 5th floor. May naririnig na mabigat na paghinga sa loob. Pinigilan ko ang hininga ko. Dahan-dahan akong gumapang sa pader. Hindi ko binuksan ang ilaw ng cellphone ko. Baka makaagaw ng pansin. 4th floor, 3rd floor. May gumagalaw sa hallway sa 2nd floor. Gamit ang liwanag ng apoy mula sa labas. Nakita ko ang isang anino na nakayuko. Umaalon ang mga balikat niya. Kumakain siya. Pinigilan ko ang pandidiri ko. Nagpatiyad ako. Dahan-daang bumaba. Biglang lumingon yung bagay na yun. Si Lolo Chen, ang kapitbahay ko. Si Lolo Chen noon. Puro dugo ang mukha niya. Wala nang puti ang mga mata niya. May kinakagat pa siya sa bibig niya. Nakita niya ako. Roar. Kumari pa ako ng takbo. May narinig akong yabag na humahabol sa akin. At yung nakakakilabot na pagdatungal. Nabangga pa bukas ang pinto sa 1st floor. Tumakbo ako papasok sa basement parking. Sobrang dilim sa loob. Mahinang berdeng ilaw lang ng emergency light ang nakikita. Walang tigil kung pinindot ang susi ng kotse. Hinanap ko ang kotse ko gamit ang tunog. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, may taong sumugod mula sa dilim sa tabi ko. Hindi siya tao. Punit-punit ang damit niya. Puro kagat ang katawan. Kakaiba at baluktot siyang maglakad. Ang pinaka-nakakatakot ay ang mga mata niya. Sobrang pula. Wala nang bahid ng katinoan ng tao. Bigla kong kinuha ang payong sa loob ng kotse. At tinuhag ng malakas sa mukha nito. Tumalsik sa akin ang itim na dugo. Bumagsak at nangisay sa sahig ang bagay na yun. Hindi na ako nag-aksaya ng oras para tumingin. Sumampa ako sa kotse at pinaandar ang makina. Sira na ang harang sa exit ng parking. Tinapakan ko agad ang silinyador at lumabas. Muntik ko nang mabangga ang isang taxi na nakaharang sa daan. Parang impyerno na ang kalsada. Puro sigawan, sabog, at mga pagatungal ng halimaw. May mga tumatakbo, may mga humahabol. Mas marami na ang nakahandusay sa sariling dugo. May babaeng karga ang anak na tumakbo sa harap ng kotse ko. Hinahabol sila ng 3 halimaw. Gusto kong huminto para iligtas sila. Pero mas marami pang infected ang dumagsa. Patawad. Nagngit-ngit ako. Iniwasan ko sila, at nagmaneho papuntang outer ring. Sa rearview mirror, naglaho ang magina sa dilim. Wala nang silbi ang GPS sa cellphone. Pulang-pula ang traffic map. Nagmaneho na lang ako sa highway entrance gamit ang memorya. Hindi ko na mabilang kung ilang bagay ang nabangga ko sa daan. Gumagana pa ang radyo. Nilaipat ko sa news channel. Manatiling kalmado ang mga mamamayan. Ginagawa ng gobyerno ang lahat. Naputol ang signal. Naglipat ako ng istasyon. Sobrang agresibo ng mga infected. Ang mga nakagat sa loob ng 30 minuto. Naputol na naman. Hanggang sa makahanap ako ng istasyon na nagbabalita pa. Ito ay isang emergency channel. Pansinin ng lahat ng nakaligtas. Sobrang agresibo at nakakahawa ang target. Wala nang lunas kapag nakagat ka. Inuulit namin, huwag niyong subukang iligtas ang mga inaatake. Mabilis kumalat ang impeksyon sa dugo at mga sugat.
Walang incubation period. Agad itong aatake. Bumabagsak na ang depensa sa lahat ng lugar. Tuluyan ang nawalan ng boses. Ngayon ko lang naisip, kanina sa garahe, tumalsik sa mukha ko ang dugo nung bagay na yon. Nanlamig ang buong katawan ko sa takot. Mabilis kong pinunasan ng wet wipes ang mukha ko. Pinupunasan ko habang nagmamaneho, hanggang sa maubos ko ang isang buong pack. Malapit na ang outer ring. Ang dating matraffic na elevated highway ay parang naging isang malaking parking lot. Punong-puno ito ng mga naipit na sasakyan. Nakabukas ang pinto ng ilan. May umuusok pa ang makina ng iba. Kailangan kong dumaan sa ibaba. Pagdaan ko sa isang gas station, nakita ko ang mahigit 20 katao na nagkakagulo sa convenience store. Natamba ang mga istante, basag ang salamin na pinto. Parang mga balang na sumugod ang mga tao sa kahit anong pwedeng kainin at inumin. Higit sa kalahati pa ang tangke ko. Hindi ko na tinangkang huminto. Pero hindi lahat kasing swerte ko. Isang itim na SUV ang pinilit na sumingit para magpagas. Kaya nagalit ang mga tao. Sumugod ang mga taong nakapila. Wala pang isang minuto. Pilit binuksan ang pinto ng kotse. Nakita kong may nagangat ng wrench. Kailangan ko nang umalis dito. Umikot ako ng malayo, hanggang sa makita ko ang G15 highway entrance. Wasak na ang mga harang sa tollgate. Walang tao sa toll booth. Tanging monitor ng computer ang kumukurap-kurap. Binagalan ko ang takbo. Maingat akong dumaan. Mas maayos ang sitwasyon sa highway kaysa sa inakala ko. Kahit may mga inabandonang sasakyan, makakadaan pa rin naman. Nang makalayo ako sa lungsod, medyo hamupo ang malaimpyernong tanawin. 2:00 ng madaling araw. Huminto ako sa isang service area. Hindi dahil pagod ako, dahil umilo na ang gas warning indicator ko. Nakasindi pa ang ilaw sa service area. Pero halos puno na ang parking lot. Matagal bago ako nakahanap ng pwesto. Pagkababa ko ng kotse, nakita kong pinagkakaguluhan ng gas station. Paglapit ko, isang truck ang nakaharang sa exit ng gas station. Nakaharap sa pinto ng convenience store. Ang driver ay isang lalaking middle-aged, nakaka-camouflage suit. May hawak siyang steel pipe. Pumila kayong lahat, isa-isa lang. Malakas ang boses niya, may halong otoridad. Bakit ikaw ang masusunod? May isang hindi sang-ayon. Dahil dito, tinuro ng lalaki ang truck sa likod niya. Pwede kong iusog to. Pwede ko rin tong iharang. Kayo ang pumili. Nagkagulo saglit ang mga tao. Pero sa huli, maayos silang pumila. Pumila rin ako sa dulo. Nagbubulungan ng mga nasa unahan ko. Wala na ang SCT. Nandoon pa ang pamilya ko. Huwag mo nang isipin, maswerte ka at nakatakas ka. Nagsimula raw sa ospital. Mali, sabi ng kaibigan ko sa pantalan daw. Kahit saan pa yan nagsimula. Bumagsak na ang buong lungsod. Pagkatapat ko, ubos na ang gas ko. Pinuno ko agad. Bumili rin ako ng tubig at pagkain. Paalis na ako nang tawagin ako ng driver ng truck. Mag-isa ka lang, iya. Tumango ako. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. May dugo ka sa mukha. Kinabahan ako bigla. Tumalsik lang kanina, pinunasan ko na. Huwag kang mag-alala, kung magbabago ka, kanina pa sana. Kumuha siya ng tubig at malinis na gasa mula sa bulsa niya. Panasan mong maigi ang dugo sa mukha mo. Lalo na sa mata at bibig. Huwag mong hayaang pumasok ang dumi. Kinuha ko ito ng may pasasalamat. Salamat, wala yon. Ngumiti siya, malalim ang kulubat sa mata niya. Pare-pareho lang tayong tumatakas, magtulungan na lang. Ako si Lao Zhang, dating sundalo, ngayon nagtatrop. Ako si Lin Chengxi. Habang nag-uusap kami, biglang may nagkagulo sa entrance ng service area. Ilang sasakyan ang pumasok na walang tigil sa pagbusina. Sa likod nila, mga infected. May sumigaw. Mahigit 10 halimaw ang pumasok. Sobrang bibilis tumakbo. Sumugod agad sila nang makita ang mga tao. Biglang nawala sa kontrol ang sitwasyon. Huwag kayong magpanik. Sumigaw si Lao Zhang, ang marunong magmaneho, sumakay na. Ang mga hindi marunong, magtago sa likod ng truck. Pero huli na, sinugod ng infected ang attendant sa gas pump. Tumalsik ang dugo, dinig ang sigawan sa gabi. Mas maraming infected ang pumasok at nang-agit. Tumalikod ako para tumakbo, pero hinaranggan ng 2 infected ang daan ko. Tapos na, biglang may hamampas na steel pipe. At pinalipad ang pinakamalapit na infected. Si Lao Zhang, sumakay ka sa kotse ko. Sigaw niya habang winawasiwas ang steel pipe. Hindi na ako nagdalawang isip, sumunod ako sa truck niya. Mabilis niyang binuksan ang pinto at itinulak ako pataas. At samaan pa rin siya. Kumapit ka. Umiyak ang makina ng truck. Sagasa ng sagasa ang malaking sasakyan. Matapos sagasaan ng ilang infected ay lumabas kami ng gas station. Sa rearview mirror, bumagsak na ang buong service area. Nag-aapoy, sabay-sabay ang mga sigaw at itenggal. Parang musika mula sa impyerno. Paano ang kotse mo? Naalala kong nandoon pa ang kotse ko. Huwag mo nang isipin. Kalmadong sabi ni Lao Zhang, mas mahalaga ang buhay kaysa sa kotse. Mabilis na tumakbo ang truck sa gitna ng gabi sa highway. Nakaupo ako sa passenger seat, nanginginig pa rin. Unang beses mo bang makita ang mga yon? Tanong ni Lao Zhang. Tumango ako. Masasanay ka rin. Tumigil siya saglit, kung mabubuhay ka ng matagal. Nakakapanindig balahibo ang sinabi niya. Sa tingin mo, ano talaga yon? Tanong ko. Hindi ko alam. Umiling si Lao Zhang, pero ang alam ko. Simula ngayong gabi, nagbago na ang mundo. Sa labas ng bintana, nasusunog ang lungsod sa malayo. Namumula ang kalangitan dahil sa apoy. Parang higanteng lapida ang makapal na usok sa gabi. Putol-putol ang boses sa radyo. Ang TV tower ay bumagsak na ang buong Binjang Avenue. Ang City Hall, pinapakiusapan ng lahat, agad, lumikas. Pagkatapos, naging tahimik.
Tinignan ko ang cellphone ko, alas 3:17 ng madaling araw. Simula nang matanggap ko ang emergency alert, wala pang 5 oras ang nakalipas. Sa loob lang ng 5 oras, ang malaking lungsod na ito na may mahigit 20 milyong tao, ay gumuho na lang ng ganoon. Natanggal ang maskara ng sibilisasyon. Lumitaw ang madugong katotohanan. Simula ngayong gabi, ang mabuhay ang tangi nating layunin. Matulog ka muna, sabi ni Lao Zhang, tatakbo pa tayo bukas. Samandal ako sa upuan at pumikit. Puro mga nangyari ngayong gabi ang nasa isip ko. Ang mga mapupulang mata, ang pagkakagatan, ang patuloy na sigawan. Alam ko, nagsisimula pa lang ang bangungot. Nang mag-uumaga na, huminto si Lao Zhang sa emergency lane. Anong nangyari? Kinusat ko ang mga mata ko. Na-traffic sa unahan. Doon ko lang nakita ng malinaw. Naging higanteng parking lot na ang highway sa unahan. Halo-halo ang mga sasakyan, may mga nagkabanggaan. May mga tumaob sa gilid ng kalsada. Ang mas nakakatakot, maraming pinto ng sasakyan ang nakabukas. Pero walang mga tao. Bago ka bumaba, dalhin mo to. Kumuha si Lao Zhang ng 2 steel pipe sa likod. Inabot niya sa akin ang isa. Mabigat ang steel pipe, pakiramdam ko ligtas ako kapag hawak ko. Maingat kaming bumaba ng kotse. Nababalot ng manipis na hamog ang highway. Mababa ang visibility. Nakakatakot ang katahimikan. Tanging tunog ng bakal na nagkikiskisan ng maririnig sa malayo. Sumunod ka sa akin. Pabulong na sabi ni Lao Zhang, tumakbo ka kapag nakita mo ang mga yon. Huwag mong isiping lumaban. Naglakad kami sa emergency lane. Sinusubukan naming maghanap ng madaanan. Pagdaan namin sa isang SUV. Nakita ko ang mga markang madyugo ng kamay sa bintana. Galing sa loob palabas. Hindi ko na kailangang isipin kung ano ang nangyari sa loob. Huwag kang tumingin. Hinayla ko ni Lao Zhang. Habang naglalakad kami, mas lalong nagiging brutal ang eksena. May mga sasakyang nasunog ng tuluyan. May mga sasakyang may putol na paa sa ilalim. May mga sasakyan ding may mahinang ungol sa loob. Tulungan ba natin? Nag-aalangan ako. Huwag. Mariing tanggi ni Lao Zhang, baka infected na sila. Habang nag-uusap, may narinig kaming ingay sa unahan. Ilang anino ang naglalakad sa mga sasakyan, matigas ang galaw. Punit-punit ang damit, mga infected. Agad kaming yumuko at nagtago sa likod ng bus. Biglang huminto ang isa. Inaamoy ang hangin. Patay, naamoy nila ang mga buhay. Sumenya si Lao Zhang na sumunod ako. Nakayuko kaming umatras ng tahimik. Biglang may nasipa ako. Klang, gamulong ang isang basyong lata. Lumingon agad ang mga infected. Nakatitig ang mga mapupulang mata nila sa amin. Takbo, hinayla ko ni Lao Zhang at tumakbo. Sa likod namin ay may narinig na mabibilis na yabag at pagatungal. Mabilis kaming nagpalipat-lipat sa mga inabandonang sasakyan. Sobrang bibilis ng mga infected. Pero parang hindi sila marunong lumiko. Madalas silang bumabangga sa mga kotse. Muntik na kaming maabutan. Bigla akong hinayla ni Lao Zhang papasok sa likod ng isang box truck. Puno ng mga karton ng loob, nagtago kami sa pinakadulo. Hindi kami magawang huminga ng malakas. Palapit ng palapit ang mga yabag sa labas. At tumigil sa pinto ng truck. Tinakpan ko ang bibig ko, halos lumabas na ang puso ko sa dibdib. Naglalakad-lakad ang mga infected sa labas. Paminsan-minsan ay nakakarinig kami ng pag-amoy. Basa na ng pawis ang hawak kong steel pipe. Sobrang dulas kaya halos mabitawan ko na. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero tuluyan ding lumayo ang mga yabag. Naghintay pa kami ng kaunti, bago gumapang palabas ng makasigurong ligtas na. Hindi pwede to. Pinunasan ni Lao Zhang ang pawis niya, kailangan nating humanap ng masasakyan. Nagpatuloy kami sa paghahanap. Sa wakas, may nakita kaming maayos pang pickup truck sa isang likuan. Nakasaksak pa ang susi, at puno rin ang tangke ng gas. Swerte natin. Pinaandar ni Lao Zhang ang makina. Umugang ang makina ng pickup. Nagsimula kaming dumaan ng mahirap sa matinding traffic. Minsan kailangang itulak ang mga kotseng nakaharang. Minsan kailangang sagasaan ng direkta. Nagmaneho kami ng halos 1 oras. Sa wakas ay nakita naming may exit sa unahan. Papuntang Jiaxing. Tumingin ako sa street sign. Bumaba muna tayo rito. Kinabig ni Lao Zhang ang manibela. Pagkababa ng highway, nakita naming napakaraming tao sa labas ng tollgate. May mga lokal na residente. May mga tumatakas din na tulad namin. Nag-aagawan ng lahat sa mga supply, napakagulo. Sa pinto ng isang maliit na supermarket. Nakabantay sa pinto ang may-ari hawak ang isang pala. Huwag kayong magtulakan. May limitasyon ng bibilhin bawat tao. Cash lang. Anong panahon na, pera pa rin ang gusto mo. Reklamo ng isa. Kung walang pera, ikaw babubuhay sa pamilya ko. Hindi rin nagpatalo ang may-ari. Hindi na kami nakialam. Naghanap kami ng gas station para magpagas. Habang nagpapagas, kinausap kami ng isang middle-aged na lalaki sa tabi namin. Galing kayong Shanghai. Tumango si Lao Zhang. Kamusta ang sitwasyon doon? Wala na. Maikli at diretsong sagot ni Lao Zhang. Napabuntong hininga ang lalaki. Nag-aaral pa ang anak ko sa Fuden. Hindi ko matawagan. Biglang bumigat ang tensyon. Biglang may sumigaw habang hawak ang cellphone. May signal na. Manood kayo ng balita. Agad na naglapitan ng mga tao. Malabo ang video sa balita. Pero makikitang kuha ito ng drone. Nababalot ng makapal na usok ang buong Shanghai. Marami pa ring lugar ang nasusunog. Marami pa ring lugar ang nasusunog. Putol-putol ang boses ng reporter. Nawalan na ng kontrol ang sentro ng lungsod. Gumagawa na ng quarantine zone ng militar. Pinapayuhan ng lahat ng mamamayan na lumayo sa mga infected area. Nagiba ang eksena, at lumabas ang isang mapa. Ang mga pulang lugar ay ang mga bumagsak na, at mabilis itong kumakalat. Hindi lang SCT,
Sigaw ng isang tao. Nakapula na rin ang ilang kalapit na probinsya. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Pumunta tayo sa Hilaga. Hindi pwede, may outbreak na rin sa malalaking lungsod sa Hilaga. E di sa Kanluran. Mas magulo sa Kanluran. Kumalat ang takot na parang salot. May mga nagsimulang magagawan sa mga supply. May mga nagmamadaling sumakay ng kotse para tumakas. Nawala ng kontrol ang sitwasyon. Isang putok ng baril ang narinig, at natigilan ang lahat. Pulis mula sa lokal na presinto, may hawak na baril. Kumalma kayong lahat, huhulihin ko agad ang magsisimula ng gulo. Medyo kumalma ang mga tao dahil dito. Nagpatuloy ang pulis. Nag-aayos na ng evacuation ng mga nasa itaas, panatilihin kayong maayos. Takot sa apoy at init ang mga infected, mag-ingat kayo. Tandaan nyo, mabubuhay tayo kung magtutulungan. Pero hindi nagtagal ang katahimikan na dala ng mga salita niya. Dahil ng sandaling iyon, narinig mula sa malayo ang pamilyar na pagatungal. Humabol sila. Ilang dosenang infected ang sumugod mula sa highway exit. Sinasagpang ang kahit sinong makita. Biglang nagkanya-kanyang takbo ang mga taong nagtatalo kanina. Nagpaputok ang pulis, pero walang epekto ito. Sumigaw si Laozang. Sumakay kami sa pickup at mabilis na lumabas ng gas station. Sa rearview mirror, nararanasan ng maliit na bayan ng parehong bangungot sa Shanghai. Mabilis na tumakbo ang pickup sa provincial road. Bahagyang nakikita ang mga sakahan sa gilid ng kalsada dahil sa hamog. Paminsan-minsan ay may nakikitang mga magsasakang may kargang asarol na tumatakbo pauwi. Baka mas ligtas sa probinsya. Sabi ko, huwag kang maging inosente. Umiling si Laozang, mabilis kumalat ang sakit na to. Wala tayong matatakasan. May bagong balita sa radyo ng kotse. Emergency notice. Nagdeklara na ang Joint Command ng Special Red Alert. Ipinapatupad ang martial law sa lahat ng infected area. Gumagawa na ng mga temporary shelter sa iba't ibang lugar. Pinapakiusapan ng lahat na lumikas ng maayos. Inuulit ko, temporary shelter. Inulit ko ang mga salita, tingin mo totoo to. Natahimik sandali si Laozang. Tignan natin. Mas mabuti na yon kaysa sa magpagala-gala sa daan. Base sa impormasyon mula sa radyo. Ang pinakamalapit na shelter ay isang middle school sa hilaga ng Jiaxing. Habang nasa daan, paramami ang mga tumatakas. May mga nakakotse, may mga nagtutulak ng kariton. Parang iisa lang ang pupuntahan ng lahat. Malapit na kami sa shelter. May traffic na naman sa unahan. Hindi dahil sa aksidente ngayon. Dahil ito sa checkpoint, may mga truck ng militar na nakaharang sa daan. Handa ang mga baril ng mga sundalo. Isa-isang iniinspeksyon ang mga dumadaan. Body check, lahat bumaba. Itaas nyo ang manggas at binti ng pantalon nyo. Sunod-sunod ang mga dinadampot sa unahan. Iba't iba ang dahilan. May mga hindi malamang sugat sa katawan, kakaibang mata, nagwawala. Nang kami na ang susuriin. Isang batang sundalo ang may hawak na malakas na flashlight. Binuksan ang mata ko para tignan ng maigi. Chinek din ang braso at leeg ko. Normal ang mga pupil. Walang kagat. Pasa. Nakapasa rin ng maayos si Laozang. Kumanan sa unahan. Sa field ang parking lot. Tandaan. 8:00 ng gabi itutoka ang inyong mga tutuluyan. Huwag kayong pag-alagala. Pagpasok namin sa shelter, saka ko lang nalaman na punong-puno na pala ito ng mga tao. Puno ng tent ang buong field. Ginawang temporary clinic ang school building. Puro pamilya ng mga refugee ang nandoon. Walang emosyon ng mga mukha. Blanko ang mga mata. Humanap kami ng sulok para pumarada. Kukuha muna tayo ng supply. Tinuro ni Laozang ang nakapilang mga tao sa malayo. Mahaba ang pila. Mabagal ang usad. Nasa unahan ko ay isang mag-ina. Mga 7 o 8 taong gulang ang bata. Takot nitong hinahawakan ng laylayan ng damit ng nanay niya. Ma, kailan darating si Papa? Biglang namula ang mga mata ng babae. Ang papa mo, nasa likod lang si Papa. Darating din siya agad. Nanikip ang dibdib ko. Kasinungalingang tulad nito. Baka habang buhay na niyang sabihin. Sa wakas, turn na namin. Nakakuha ang bawat isa. 2 bote ng tubig, 3 pack ng biskwit, 1 kumot, 1 rabang alkohol. Ito lang. May nagreklamo. Wala ring magawa ang mga nagbibigay ng supply. Kulang tayo sa supply. Sinisiguro lang natin na may makukuha ang lahat. Paano naman ang hapunan? 7:00 magbubukas ang kantin. 1 meal per tao. Dala ang kaunting supply. Bumalik kami sa kotse. Tipirin nyo. Itinabi ni Laozang ang biskwit. Pagsapit ng hapon, paulit-ulit nang ini-announce sa radyo ang mga dapat tandaan. Paalala sa lahat ng mga residente. Ang mga infected ay may sumusunod na sintomas. Pulang mga mata, nagwawala, at nangangagat ng buhay na tao. I-report agad kapag may nakita kayo. Kailangang i-quarantine ang mga nakagat. Tumingin ako sa labas mula sa bintana ng kotse. Maganda ang sikat ng araw. Sobrang asul ng langit. Kung wala lang sana ang refugee camp na to sa field. Mahirap paniwalaan na totoo ang lahat ng nangyari kagabi. May mga batang naghahabulan at naglalaro sa mga tent. Pansamantala nilang nakalimutan ng takot. May isang matandang nakaupo sa hagdan na naninigarilyo. Nakatingin sa malayo, may magkasintahang umiiyak habang magkayakap. Hindi ko alam kung masaya silang nagkita ulit o nagpapalam na sa isa't isa. Kakaibang nila lang talaga ang mga tao. Biglang sabi ni Laozang. Kung kailan nasa panganib, mas lalo mong makikita ang kabutihan at kasamaan. Habang nag-uusap, may biglang narinig na pagtatalo sa kabila ng field. Nagkasuntukan ng 2 grupo, dahil nagagawan sila sa pwesto ng tent. Nauwi agad sa bugbugan ang simpleng tulakan. Hanggang sa magpaputok ng barilang sundalo para pigilan sila. Unang araw pa lang pero ganito na. Nagbuntong hininga ako. Mas lalala pa yan. Kalmadong sabi ni Laozang.
Kapag nagkulang na talaga ang mga supply. Pagsapit ng gabi, lumubog ang araw. May narinig na abiso sa loudspeaker ng shelter. Pinapakiusapan ng lahat na pumila ng maayos papunta sa kantin. Tandaan nyo, panatilihin ang kaayusan. Tatanggalan ng rasyon ang mga lalabag. Punong-puno ng tao ang kantin. Tigisang kahon ng kanin, isang sandok ng ulam, at sabaw na halos tubig na lang. Kahit na simple lang, mainit pa naman. Hawak ang tray ko, naghanap ako ng pwesto. Narinig ko ang pinag-uusapan sa kabilang mesa. Nabalitaan nyo ba? Nasira na raw kagabi ang shelter sa Timog. Totoo ba yan? Totoong totoo. Kakatakas lang ng pinsan ko. Nag-evolve na raw ang mga senses ng mga halimaw. Dati sumusunod lang sila sa tunog. Ngayon naamoy na nila ang mga tao kahit daang metro pa ang layo. Kahit na magtago pa sa basement, walang silbi. Kaya ang nangyari, nang inag ang kamay ko, muntik ko nang matapan ng tray ko. Hinawakan ako ni Laozang. Huwag kayong makinig sa chismis. Pero nabuo na ang kaba sa loob ko. Alas 8 ng gabi, nagsimula ng mamigay ng kwarto. Napunta kami sa isang classroom sa 3rd floor ng school building. Mahigit 20 tao na ang siksikan doon. Sama-sama ang lalaki at babae. Kurtina lang ang nakaharang. May nakalatag na mga banig sa lapag. Tigisang pwesto. Simple lang ang kwarto natin. Pagtsagaan nyo na, sabi ng staff. Tandaan nyo, papatayin ang ilaw pagsapit ng alas 10. Huwag kayong pag-alagala. Humanap ako ng pwesto malapit sa bintana. Makikita mula rito ang field. At makikita rin ang gate. Kung may mangyari man, malaman ko sana agad. Lumalim ang gabi. Sunod-sunod ang paghilik sa classroom. May umiiyak pang bata at boses ng matanda na nagpapatahan. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit na room replay sa isip ko ang nangyari kagabi. Ang mukha ng mga infected, ang pagkakagatan nila, at ang nasusunog na lungsod. Hindi ka makatulog. Boses yun ni Laozang. Nakasandal siya sa pader. Hindi rin siya makatulog. Oo, normal lang yan. Kahit ang mga sundalong sumabak na sa gera, nahihirapan ding matulog. Naging sundalo ka talaga. Ngumiti siya. 15 taon. Special Forces. Bakit ka? Nagmamaneho ng truck. Mapait siyang natawa. Na-injured kaya na-discharge. Akala ko, magiging payapa na ang natitirang araw ko. Hindi ko inakala na magugunaw ang mundo. Sa tingin mo ano talaga to? Tinanong ko ang bagay na buong araw ko nang iniisip. Virus ba? Biological weapon ba? Hindi ko alam. Umiling siya. Pero may alam akong isang bagay. Ano yon? Mabuhay. Kahit anong mangyari. Mabuhay tayo. May narinig na putok ng baril sa labas. Sinundan pa ito ng marami pang putok. At umingay ang magulong sigawan at mga yabag. Agad akong bumangon. Dumungaw ako sa bintana para tignan. Magulo ang ilaw ng mga flashlight sa field. May mga taong tumatakbo. May mga taong sumisigaw. May masamang nangyari. Hawak na ni Laozang ang steel pipe niya. Nagising ang lahat ng tao sa classroom. Nagkagulo ang lahat. Huwag kayong magpanik. Sigaw ng isang lalaki. Baka drill lang. Pero winasak ng sunod-sunod na putok ng baril ang ilusyon niya. May narinig na boses mula sa radyo. May mga infected sa East District. Manatili sa loob ang lahat. Inuulit ko. Nakatingin ako sa mas lalong gumugulong sitwasyon sa field. Bumigat ang dibdib ko. Bumagsak na ang shelter. Ang lugar na dapat naligtas. Wala pang 24 na oras, nasira na. Mag-impake ka na. Pagulong na sabi ni Laozang. Maghanda ka ng tumakas. Natataranta kong inayos ang mga gamit ko. Naramdaman din ng iba na may mali. Nagsimulang mag-impake. Noong oras na yon, narinig ang mabibilis na yabag sa hallway. Tapos, ang pamilyar na yon, ang nakakakilabot na pagdatungal. Nandito na sila. Palapit ng palapit ang mga yabag sa hallway. May halo itong itenggal at pagkalabog. Nagsisiksikan sa isang pwesto ang 20 tao sa classroom. May mga gustong lumabas. May mga gustong magtago. Sobrang gulo ng sitwasyon. Walang gagalaw. Mahinang sigaw ni Laozang. Mamatay ang lalabas. Medyo kumalma ang lahat dahil sa autoridad niya. Itulak niyo ang mga lamesa sa pinto. Bilisin niyo. Natauhan ng ilang lalaki. Nagmamadaling inusag ang mga lamesa. Nagsiksikan sa sulok ang mga babaeng may kargang bata. Nanginginig. Blag. May bumangga sa pinto. Nayanig ang buong hamba nito. Bahagya itong napigilan ng mga lamesa. Pero makikitang hindi ito magtatagal. Bintana. Tinuro ni Laozang ang bintana sa tabi ko. Pwede bang tumalon dyan? Tumingin ako. 3rd floor to. Semento ang nasa ibaba. Mga 7-8 metro ang taas. Mamamatay tayo pagkahulog. Desperadong sabi ng isa. Mas mabuti pang mahulog kaysa mamatay sa kagat. Kinakalas na ni Laozang ang kurtina. Maunang bumaba ang mga babae at bata. Kami ang sasalo sa likod. Palakas ng palakas ang pagkalabog sa labas ng pinto. Nagsimula nang gumalaw ang mga lamesa. Mula sa awang ng pinto. Hindi iyon mga mata ng tao. Ginawang tali ni Laozang ang kurtina. Pero kulang ang haba nito. Naghubad ng jacket ang iba. At itinali itong magkakasama. Unang bumaba ang isang dalaga. Nanginginig siyang lumabas ng bintana. Huwag kang tumingin sa ibaba. Kumapit ng mahigpit sa lubid. Nang makalahati na, nabuksan ng bahagya ang pinto. Isang braso ang pumasok. Nabubulok ang balat. Maitim ang mga kuko. Walang habas na kumakamot. Harangan ng pinto. Ilang lalaki ang sumugod para idiin ang katawan nila sa mesa. Pero nakakagulat ang lakas ng mga infected. Palaki ng palaki ang puwang sa pinto. Napababa na rin ang babae. Sunod ang pangalawa at pangatlo. Nang turn na ng mag-ina. May naging problema. Ayaw talagang tumalon ng bata. Umiiyak habang yakap ang mama niya. Natatakot ako. Tahan na, anak. Yayakapin ka ni mama.
Nang sandaling iyon, tuluyang nawasak ang pinto. 3 infected ang sumugod papasok. Kakaiba at pilipit ang galaw. Tumutulo ang itim na laway sa bibig. Agad na daganan ng lalaki sa unahan bago pa siya makakilos. Nakakabingi ang mga sigaw. Talon. Ngayon na. Itinulak ako ni Lao Zhang palabas ng bintana. Kusa akong kumapit sa lubid. Nanatili akong gising dahil sa sakit sa palad ko. Rinig sa likuran ko ang mga malaimpyernong pagngat-ngat at sigaw. Paglapag ko, biglang sumakit ang sakong ko. Pero walang oras para pansinin ito. Sumunod agad na tumalon si Lao Zhang. Maayos siyang lumapag. Makakalakad ka ba? Ay nalalayan niya ako. Nagngit-ngit ang ngipin kong tumango. Magulo na sa field. Nagtatakbuhan ang mga tao habang hinahabol ng mga infected sa paligid. Walang direksyon ang pag-ilaw ng mga spotlight. Sunod-sunod ang putok ng baril. Kunin natin ang sasakyan. Yumuko kami. Tumakbo sa tabi ng pader papuntang parking lot. Nakakawala ng pag-asa ang mga nakita namin sa daan. Paatras ng paatras ang mga sundalo. Padami ng padami ang mga infected. May mga nadadaganan sa lapag. May mga nagsisimulang mangisay at mag-mutate kakagat pa lang. Ang pinaka-nakakatakot, nakita ko ang isang lalaking tumatakbo kanina. Biglang huminto, nagsimulang manginig ang katawan. Wala pang kalahating minuto, humarap siya, puno na ng dugo ang mga mata niya. At sumama na sa grupo ng mga infected. Mas mabilis na ang pag-mutate kaysa kagabi. Sa wakas, nasa parking lot na kami. Nariyan pa ang pick-up. Pinaandar ni Lao Zhang ang makina. Paakay na sana ako, nang makita ko ang mag-ina na nagtatago sa likod ng isang sasakyan. Puro luha ang mukha ng bata. Pinoprotektahan siya ng nanay gamit ang katawan niya. Sandali, sigaw ko. Tumingin sa akin si Lao Zhang. Walang sinabi, at inikat ang sasakyan. Sakay na, parang nakakita ng tagapagligtas ang mag-ina. Nagkukumahog silang sumakay sa likod. Pagsara pa lang ng pinto, isang infected agad ang damamba. At hamampes sa bintana, tinapakan ni Lao Zhang ang gas. Umugang ang pick-up at sumugod sa gate. Sira na ang gate, wala na ang mga gwardya. Lumabas kami sa settlement. Apoy at sigawan ang naiwan sa likuran. Salamat, paulit-ulit na sinasabi ng babae. Mahigpit na yakap ang bata. Lumingon ako, nasusunog ang settlement. Ang mga hindi nakatakas ay mananatili na doon habang buhay. Humaharurot ang pick-up sa gitna ng gabi. Walang nagsasalita, tanging paghikbilang ng bata ang maririnig paminsan-minsan. Saan tayo pupunta? Tanong ko, tuloy sa hilaga. Nakatingin sa unahan si Lao Zhang. Papuntang Qingdao. Bakit sa Qingdao? Nandoon ang naval base. Kung may kayusan pang natitira, siguradong nandoon iyon. Sana nga, mahigit 1 oras na ang biyahe. Paubos na naman ang gas. Kailangan nating magpakarga. Kumunat ang noo ni Lao Zhang. Sa daan sa probinsya tuwing madaling araw. Mahirap makahanap ng gas station. Nang makahanap kami ng isa, nakita naming simot na ito. Siguradong mayroon pa sa tangke. May hawak na flashlight si Lao Zhang. Sa ilalim, binuksan niya ang takip ng tangke. At nagsimulang magpump ng mano-mano. Ako ang nagbantay. Napakatahimik ng gabi. Tunog lang ng insekto at tahol ng aso sa malayo ang maririnig. Pero mas nakakakaba ang ganitong katahimikan. Mama, gutom na ako. Bulong ng bata. Kinalkal ng babae ang mga bulsa niya. At nakahanap lang ng kalahating biskwit. Inabot ko ang aking compressed biscuit. Salamat, ate. Mahiyain itong kinuha ng bata. Habang pinapanood ko siyang latakan iyon. Naawa ako sa kanya. Kakasimula pa lang ng katapusan ng mundo. Ang liit pa niya. Hanggang kailan siya tatagal? Ayos na. Pinagpigan ni Lao Zhang ang kamay niya. Tara na. Paakay pa lang kami. Narinig ang tunog ng makina mula sa malayo. Isang convoy ito. Mga 7 o 8 sasakyan. Nakabukas ang high beam at mabilis na dumating. Nandito na ang gulo. Bulong ni Lao Zhang. Huminto ang convoy sa harap namin. Bumaba ang higit sa 10 tao. May hawak na iba't ibang armas. Isang kalbo ang leader. May tato sa leeg. Oho, may nauna na pala. Tiningnan niya kami mula ulo hanggang paa. Ilang segundong tumitig sa magina. Nakuha na namin ang gas. Kalmadong sabi ni Lao Zhang. May sapat pa para sa inyo. Gas. Tumawa ang kalbo. Sinong may paki sa gas? Pinalibutan kami ng mga tauhan niya. Ilabas niyo ang pagkain. Sabi ng kalbo. Tinuro niya ang babae. Sasama sila sa amin. Hindi pwede. Hinigpitan ni Lao Zhang ang hawak sa tubo. Matanda, makisama ka. Naglabas ng kutsilyo ang kalbo. Wala nang batas ngayon. Naging matindi ang tensyon. Palihim kong kinapa ang tubo sa sasakyan. Nang sandaling iyon, isang 18 ang umalingaw-ngaw. Natigilan ng lahat. Papalapit ng papalapit ang 18. May kasama pang magulong yabag ng paa. Mga infected. Sigaw ng isa. 2 o 30 infected ang sumugod mula sa dilim. Sobrang bilis ng mga ito. Biglang nagkagulo. Barilin. Sigaw ng kalbo. Pero huli na. Sumugod ang mga infected sa grupo. Nang agad ng kahit sino. Sunod-sunod ang mga sigaw. Sakay. Itinulak kami ni Lao Zhang papasok. Sinubukan pang hamarang ng kalbo. Pero nadaganan siya ng isang infected. Nahulog ang kutsilyo. Nakakakilabot ang naging sigaw niya. Human darang pick up. At nakalusot mula sa gulo. Sa rearview mirror. Patay na ang lahat sa convoy. Bakit ang bilis nilang dumating? Hindi pa rin ako makabawi sa gulat. Amoy dugo, sabi ni Lao Zhang. Mas matalas pa sa aso ang pangamoy nila. Nagpatuloy ang sasakyan pahilaga. Nakatulog na ang bata sa kakaiyak. Nakasandal sa yakap ng nanay niya. Nakatingin sa bintana ang babae. Blanko ang mga mata. Nasa Shanghai pa ang asawa ko. Biglang sabi niya, doktor siya. Sabi niya magpapaiwan siya hanggang dulo. Hindi ko alam kung paano siya aaluin.
Siguradong gusto niyang maging ligtas kayo. Iyon lang ang nasabi ko sa huli. 4:00 ng madaling araw. Nagsisimula ng magliwanag ang kalangitan. Huminto kami para magpahinga sa isang inabandonang service area. Mukhang matagal na itong naiwanan. Tumubo na ang mga damo. Sira-sira na ang mga gusali. Medyo ligtas dito. Umikot si Lao Zhang para mag-inspeksyon. Hindi gusto ng mga infected ang malalawak na lugar. Nanatili kami sa loob ng convenience store sa isang gas station. Kahit walang laman ang mga estante. May bubong naman para sa milong. May kinuha si Lao Zhang ng mga gamit mula sa sasakyan. Tipirin niyo ito. Hindi natin alam kung kailan tayo makakakuha ng susunod na supply. 2 bote ng tubig, ilang pakete ng biskwit, at mga kumot. Napakakaunti, pero ito na ang lahat ng meron kami. Matulog na muna kayo, sabi niya. Saka na tayo umalis kapag sumikat na ang araw. Samandal ako sa pader, pero wala akong antok. Puro nangyari ngayong gabi ang nasa isip ko. Ang pagbagsak ng settlement, ang paghabol ng mga infected, at ang pagkamatay ng grupo ng kalbo. Masyadong mabilis ang pagbagsak ng mundo. Sobrang bilis na wala na tayong oras para tanggapin ito. Ate, ang bata, gising na siya. Bakit? Nanaginip ako ng masama, bulong niya. Napanaginipan ko daw naging halimaw si Papa. Kinabahan ako, laging tama ang kutob ng mga bata. Panaginip lang yan. Huwag kang matakot. Tinapak ko ang ulo niya. Tumango siya, at yamakap ulit sa nanay niya. Unti-unting lumiwanag. Pumasok ang sinag ng araw mula sa basag na bintana, at tumama sa maalikabok na sahig. Kung hindi lang dahil sa kalunos-lunos nating kalagayan. Mahirap paniwala ang nagbago na ang mundo. Kailangan na nating umalis. Tumayo si Lao Zhang. Nagligpit ng gamit, at nagpatuloy kami sa biyahe. Mas mukhang desyerto ang highway tuwing umaga. May mga inabandonang sasakyan kahit saan. Umaaso pa ang iba. Natutumba na ang mga signboard sa gilid dahil sa hangin. Sobrang nakakatawang basahin ang salitang sibilisadong syudad na nakasulat doon. Nakakasagap pa ng signal ang radyo. Bumagsak na ang Jinan. Patuloy na dumarami ang mga infected. Gumagawa ng huling depensa ang militar sa Qingdao. Huling depensa. Inisip kong mabuti ang salitang iyon. Iyon na nga ba ang huling pag-asa natin? Habang iniisip iyon, may barricade sa unahan. May mga nakaharang na sasakyan ng militar. Nakatutok ang baril ng mga sundalo. Huminto kayo. Patayin ang makina. Ilagay ang kamay sa ulo. Sumunod kami. Lumapit ang mga sundalo. Habang nakatutok ang mga baril sa amin. Taga saan kayo? Jiaxing. Sagot ni Lao Zhang. Napasok na ang settlement. Nagkatinginan ng mga sundalo. Bumaba kayong lahat at magpa-inspeksyon. Pagsuri sa pupil. Pagsuri sa buong katawan. Maging ang mga kuko ay hindi pinalampas. Kinailangan pa naming pumasok sa loob ng quarantine pod ng 5 minuto. At nang makumpirmang wala kaming mutation ay saka kami pinapasok. Ayos sila, sabi ng doktor na samuri sa amin. Lumapit ang leader na opisyal. May temporary checkpoint sa unahan makalipas ang 20 kilometro. Sila na ang bahala sa inyo roon. Tandaan, huwag kayong mag-iiba ng daan. Puno ng landmine sa paligid. Ligtas pa ba sa Qingdao? Tanong ni Lao Zhang. Natahimik sandali ang opisyal. Sa ngayon ay kontrolado pa namin. Nakakakaba ang sagot na iyon. Paglampas sa checkpoint, puno na ng kagamitang militar ang daan. May mga trench at bunker sa gilid. At may mga burn pit. Amoy disinfectant sa paligid kasama ang isang amoy na hindi matukoy. Amoy ng kamatayan. Mama, miss ko na si Papa. Umiyak na naman ang bata. Tumulo rin ang mga luha ng babae. Nakatingin sa atin si Papa mula sa langit. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagsinungaling. Narating namin agad ang 20 kilometro. Nakapwesto ang temporary checkpoint sa isang expressway service area. Mas malaki ito kaysa sa naunang settlement. Barbed wire, watchtower, mga armored vehicle. Pinapakita nito na napakataas ng depensa rito. Bago kayo. Tanong ng isang sundalo. Oo, sumunod kayo. Dinala niya kami sa registration area. Pangalan, edad, taga saan, anong espesyalisasyon. Sunod-sunod na tanong ng tauhan doon. Nang turn na ni Lao Zhang. Nag-alinlangan siya. Zhang Mingshan, 48 taong gulang. Army veteran. Tumingala ang tauhan sa kanya. Unit, dating XX Special Forces Brigade. Sandali lang. Makalipas ang ilang minuto, isang opisyal ang mabilis na lumapit. Comrade Zhang Mingshan. Tumayo ng tuwid si Lao Zhang. Sir, sumama ka sa akin. Gusto kang makita ni Chief of Staff Lee. Tumingin sa akin si Lao Zhang. Tumango ako. Alagaan mo sila, sabi niya, bago sumunod sa opisyal. Pagkatapos magparehistro, nilagay kami sa isang tent sa family area. Mas maayos na ito kaysa Rati. May mga kama, may mainit na tubig, may kuryente pa, makakaligo na rin tayo. Unang beses na umiti ng babae pagkaraan ng ilang araw. Lugaw at steamed buns ang hapunan namin. Kahit simple lang, parang nasa langit na kami sa sobrang sarap. Habang kumakain, nag-uusap ang mga tao sa kabilang tent. Nabalitaan niyo ba? Under martial law na raw ang Qingdao City. Talaga ba? Paano na tayo? Huwag kayong mag-alala. Pro-protektahan tayo ng militar. Protekta. Sila nga mismo ay hindi na rin makatagal. Pinakinggan kong mabuti. Gusto ko pang marinig ang usapan. Tamang-tama namang dumating si Lao Zhang. Seryoso ang mukha niya. Anong nangyari? Tanong ko. Umupo siya. Matagal siyang natahimik. Napakalala ng sitwasyon. Sa wakas ay nagsalita siya. Sobrang bilis kumalat ng infection. Paatras na ng paatras ang militar. Ang Qingdao. Baka hindi na rin kayang depensahan. Paano tayo? Gusto nilang tulungan kung sanayin ang Civilian Self-Defense Force. Tumingin siya sa akin.
Kailangan mo ring matuto. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong matutong protektahan ang sarili mo. Sumapit ang gabi. Walang tigil sa pag-ikot ang mga searchlight sa checkpoint. Nagpabalik-balik ang mga gwardya sa watchtower. Mukhang ligtas naman ang lahat. Pero alam ko, na ito ay kalmado lang bago ang bagyo. Dahil sa malayong abot tanaw, naaninag ang liwanag ng apoy. At palapit ito ng palapit. Alas 5 ng madaling araw. Binasag ng sirena ang katahimikan bago magbukang liwayway. Emergency assembly. Lahat ng combat personnel sa Southgate. Nagising ako mula sa sleeping bag. Bihis na si Lao Zong. Anong nangyari? Pinasok ang depensa sa timog. Kinuha niya ang steel pipe. Dito lang kayo at huwag aalis. Sasama ako sayo. Hindi pwede. Sabi mo tuturuan mo akong protektahan ang sarili ko. Pagpupumilit ko. Pagkakataon na ngayon. Tinitigil niya ako ng ilang segundo. At inihagis sa akin ang isang bakal. Sumunod ka sa akin. Huwag kang magmagaling. Magulo na sa labas. Nagtitipon-tipon na ang mga sundalo. Minamadali ring buuin ng Civilian Self-Defense Force. Inilipat sa sentro ang mga babae at bata. Gaano sila karami? Tanong ng isa. Hindi bababa sa 1,000. Humahangos na sabi ng mensahero. At patuloy pa silang dumarami. 1,000 infected. Pinagpawisan ng mga palad ko. Sa direksyon ng Southgate. Nagsimula na ang putukan. Gumuhit ang mga tracer bullet sa kalangitan ng gabi. Parang mga paputok ng kamatayan. Sumunod sa akin ang Self-Defense Force. Sigaw ng isang opisyal. Tayo ang baalang magdepensa sa Zone B. Ang Zone B ang kinaroroonan ng imbakan ng mga supply. Kritikal ang lokasyon nito. Hinayla ko ni Lao Zong para sumunod sa grupo. May humigit kumulang 30 tao sa kabuuan. May mga veterano, may mga binatilyo, at may ilang babae ring tulad ko. Iba't iba ang mga armas namin. Steel pipe, itak, mga pala mula sa construction site. May buhat pang ang fire axe. Tandaan mo, pagulong na paalala ni Lao Zong. Puntiryahin ang ulo, iwasan ang mga ngipin, at huwag magtagal sa laban. Pagdating sa Zone B, mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. May ilang butas na ang sirang wire fence. May mga infected na gumagapang papasok. Kakaiba ang kanilang galaw. Parang mga reptilya. Sugod. Sumugod ang Self-Defense Force. Ito ang unang pagkakataong makaharap ko ng malapitan ng isang infected. Marahil isa siyang middle-aged na lalaki dati. Pero hindi na siya makilala ngayon. Naagnas ang balat, lumuluwa ang mga mata, at tumutulo ang itim na laway sa bibig nito. Ang pinaka-nakakatakot ay ang mga mata nito, na nawalan na ng katinoan bilang tao. Puro kagustuhan na lang pumatay. Sumugod ito sa akin. Agad kong itinaas ang bakal. At malakas na inihampas sa ulo nito. Narinig ko ang pagkabiyak ng bungo. Tumalsik sa akin ang itim na dugo. Muntik na akong mabilaukan sa baho. Pero walang oras para mandiri. Dahil mas marami pang infected ang dumagsa. Harangan ng butas. Sigaw ng isa. Gumamit kami ng iba't ibang gamit para hamarang. Lamesa, gulong, drum ng bakal. Lahat ng pwedeng magamit ay ginamit. Pero kulang pa rin ito. Nakakamangha ang lakas ng mga infected. Hindi sila mapipigilan ng mga ordinaryong harang. Isang payat na infected ang basta nalang nakapagpunit ng yero. Umatras. Umatras sa bodega. Umatras kami habang nakikipaglaban. Parang makina si Lao Zong. Bawat tira niya ay tumpak at nakakamatay. Makikita ang pagiging determinado ng isang sundalo sa kanyang mga galaw. At walang sinasayang natira. Sa pagiging kasama niya, unti-unti kong nakuha ang ritmo. Huwag mataranta. Asintahin ang ulo. Isang patayong tira. Umatras agad. Sa pintuan ng bodega, nagtayo kami ng pansamantalang depensa. Molotov. May nakaisip ng paraan. Mabilis na gumawa ng mga Molotov cocktail ang ilan. Alkohol at gasolina. At tela bilang mitsa. Ihagis. Sumabog ang apoy sa kumpol ng mga infected. Halatang takot sila sa apoy. Umungol sila habang umaatres. Gumana ito. Ituloy nyo lang. Pero masyado pang maaga para magdiwang. Isang dambuhalang figure ang lumitaw sa apoy. Isang mutant iyon. Halos doble ang laki kaysa sa ordinaryong infected. Sobrang lalaki ng kalamnan. Parang tinurukan ng steroids. Dir-diretso itong lumusab sa pader ng apoy. At sumugod sa amin habang nagliliyab. Maghiwa-hiwalay. Muntik na akong hindi makaiwas sa atake nito. Gumuhit ng malalim na marka sa lupa ang mga kuko nito. Nakakatakot ang lakas nito. Sinubukan itong palibutan ng ilan. Pero wala silang binatbat. Hinawakan nito ang isang binatilyo. At inihagis na parang laruan. Tirahin ang binti. Sigaw ni Lao Zong. Ay concentrate ang atake sa mga tuhod nito. Bumagsak din ito sa wakas. Pero bumangon din agad. Gamit ang mga kamay para ituloy ang atake. Buwisit. Sa gitna ng kritikal na sitwasyon. May umulan na bala mula sa likod. Dumating ang backup ng militar. Sa pag-ugong ng mga machine gun. Sunod-sunod na bumagsak ang mga infected. Hindi rin kinaya ng mutant ang concentrated na putok. At tuluyang bumagsak sa sarili nitong dugo. Umatras. Lahat. Umatras sa central area. Bumaba ang utos. Maayos kaming nagsimulang umatras. Nakita ko ang karumal-dumal na eksena sa daan. Nasira ang depensa sa maraming lugar. At nananalasa ang mga infected sa loob ng kampo. Tuluyan ang bumagsak ang isang tent area. Maririnig mula rito ang mga desperadong sigaw. Huwag kang tumingin. Hinayla ko ni Lao Zong para mabilis na makadaan. Pero nanunuot pa rin sa tenga ko ang mga sigaw. Parang background noise ng isang panaginip. Mas matibay ang depensa sa central area. Bumuo ng pabilog na depensa ang mga armored vehicle. Walang tigil sa pagputok ang mga heavy machine gun. Parang alon na sumusugod ang mga infected. At parang alon ding tinutulak pabalik. Inilagay kami sa second line. Para patayin ang mga nakalusot.
Tumagal ang labanan ng buong umaga. Nang tuluyan ng sumikat ang araw. Bumagal din ang paglusob. Puno ng bangkay ang paligid. Karamihan ay mga infected, pero marami ring mga tao. Amoy pulbura, dugo, at sunog ang hangin. Lumabas na ang bilang ng mga namatay at sugatan. Madilim ang mukha ng isang opisyal. Nawalan tayo ng 1/6 ng mga tauhan. 1/6, sa loob ng isang umaga. Patuloy pang dumarami ang mga infected. Sabi ng isa pa, kung ganito araw-araw, hindi niya natapos ang sasabihin niya. Pero naiintindihan ng lahat, hindi tayo tatagal. Hinanap ni Lao Zhang ang mag-ina. Nagtago sila sa medical station sa central area. Ligtas pero halatang takot na takot. Ate, naiyak ang batang babae nang makita ko. Niyakap ko siya, naramdaman kong nanginginig ang payat niyang katawan. Ayos na ang lahat, pero ayos na nga ba talaga? Pagsapit ng tanghali, nagpatawag ng meeting ang matataas na opisyal. Ipinatawag si Lao Zhang para dumalo. At mas seryoso ang ekspresyon ng bumalik. Iiwanan na ang lugar na ito. Hula ko, tumango siya. 3 araw na lang ang itatagal nito. Nagsimula nang umatras papuntang Weihai ang main forces ng Qingdao. Paano naman tayo? Sasama tayo sa pag-atres. Tumingin siya sa malayo, kung makakarating tayong buhay. Kinahapunan, nagsimula nang maghanda sa paglikas. Pag-iimpake ng mga supply, paglilipat ng mga sugatan, dalhin lahat ng kayang dalhin. Habang tumutulong akong magayos ng mga medical supply, narinig kong nag-uusap ang 2 nurse. Nakita mo ba yung mutant kaninang umaga? Oo, sobrang nakakatakot. Hindi pa ako nakakita ng ganun dati. Nitong mga nakaraang araw, nag-evolve sila ng ganito. Paano pa kaya sa mga susunod na araw? Hindi na nila tinuloy ang usapan. At hindi ko rin kayang isipin. Kung patuloy na mag-evolve ang mga infected, may pag-asa pa ba talaga ang sangkatauhan? Sa gabi, may isa na namang masamang balita. Naputol ang daan sa Western Highway. Anong ibig sabihin nun? Inuko po ng napakaraming infected ang daan. Hindi bababa sa 5,000. 5,000. Natahimik ang lahat sa bilang na iyon. Umiwas. Kung iikot, madaragdagan tayo ng 200 kilometro. Hindi sapat ang supply natin. Kung ipipilit nating lumusat, para na rin tayong nagpakamatay. Nauwi sa wala ang diskusyon. Nang biglang, may nagmungkahi ng isang nakakabaliw na ideya. Gumamit ng pain. Magpadala ng team na kukuha ng atensyon nila. Habang dadaan sa kabila ang main forces. Sino ang magiging pain? Muling nagtahimikan. Ako na. Si Lao Zhang yun. Hindi pwede. Mabilis akong tumutol. Kailangang may pumunta. Kalmado niyang sabi. May karanasan ako. Sasama ako. Nagpresenta ang isa pang veterano. Pagkatapos ay sumunod ang pangatlo. Ang pang-4. Sa huli, 10 tao ang nagboluntaryong maging bait team. Habang tinitingnan ko silang nakatayo doon, bigla kong naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng sakripisyo. Kinagabihan, ang huling hapunan, mas marami ang pagkain ngayon. Canned meat, biscuit, at may kaunti pang tsokolate. Alam ng lahat kung bakit. Nakaupo sa tabi ko si Lao Zhang. At pambihirang marami siyang sinabi. Tungkol sa pagiging sundalo niya. Tungkol sa mga kasama niya sa laban. At tungkol sa buhay bago magkagulo. Alam mo ba, sabi niya, pakiramdam ko wala na akong silbi simula nang magretiro ako. Hindi ko inaasahan na sa katapusan ng mundo. Magiging kapaki-pakinabang ulit ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako nagpapakanegatibo. Ngumiti siya. Kailangan ng tao na mahanap ang mga taong nabubuhay. Para protektahan ang mga kailangang protektahan. Yun ang ibig kong sabihin. Gusto kong may sabihin. Pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Lumalim na ang gabi. Aalis na kami bukas ng umaga. Paglabas ko ng bahay, punong-puno ng bituin ang langit. Nakakaiyak sa ganda. Malapit nang masira ang mundo. Pero napakaliwanag pa rin ng mga bituin. Hindi makatulog. Ang babaeng yun. Ang nanay ng batang babae. Oo, ikaw rin ba? Tumango siya. Iniisip ko ang tatay ng anak ko. Kung buhay pa siya, ano kaya ang gusto niyang gawin namin? Mabuhay ng mabuti, sabi ko, para sa mga hindi na nabuhay. Pinunasan niya ang kanyang luha. Oo nga, 4:00 ng madaling araw. Oras na para umalis. Maunang aalis ang bait team. Aalis ang main forces makalipas ang kalahating oras. Fully armed si Lao Zhang. Parang isang tunay na mandirigma. Tandaan mo ang mga itinuro ko. Sabi niya, protektahan mong mabuti ang sarili mo. At protektahan mo rin ang iba. Babalik ka, di ba? Hindi siya sumagot. Tinapak lang niya ang balikat ko. At saka tumalikod para sumakay ng sasakyan. 10 tao, 3 sasakyan. Umarangkada papuntang kanluran. Sa hamog ng umaga, unti-unting nawala ang mga anino nila. Alam ko, malamang pamamaalam na ito. Makalipas ang kalahating oras, umalis na rin kami. Dahan-daang umusad ang malaking convoy. Parang isang sugatang ahas. May narinig na putok at pagsabog mula sa malayo. Nagsimula na ang bait plan. Matagumpay nilang nakuha ang atensyon. May balitang dumating mula sa unahan. Ligtas na makakadaan ang main forces. Pero ano ang kapalit? Walang naglakas loob na magtanong. Nang madaanan namin ang nakatakdang lugar, nakita ko ang bakas ng labanan. Nagkalat ang mga basyo ng bala sa lupa. Kumalat ang dugo sa malaking bahagi ng lugar. Nakataob ang isang jeep sa tabi ng daan. Nakabukas ang pinto, at walang tao sa loob. Kilala ko ang sasakyang yun. Kilala Lao Zhang yun. Hindi ko mapigil ang mapaluha. Patuloy na umusad ang convoy. Palayo sa madugong lugar na iyon. Tama si Lao Zhang. Talagang nagbago na ang mundo. Mula ngayon, kailangan kong matutong magpakatatag, para mabuhay, at para na rin sa mga nag-alay ng buhay para sa amin.
Dahan-dahang umusad ang convoy sa sirang highway. Sa pagkawala ni Laozong, pakiramdam ko'y nawalan ako ng haligi. Pero alam kong hindi ngayon ang oras para magluksa. Ate, nasaan si Lolo Zong? Tanong ng batang babae. Hindi ko alam kung paano sisigot. Niyakap siya ng mahigpit ng nanay niya. May ginawa lang na misyon si Lolo Zong. Tila naintindihan ito ng bata. At hindi na muling nagtanong. Pagdating ng tanghali, huminto ang convoy sa isang inabandonang rest stop para mag-supply. Halatang may nangyaring labanan dito. Tadtad ng tama ng bala ang pader. May natuyong dugo sa sahig. At amoy sunog pa rin ang hangin. Mabilis na mag-supply. Aalis tayo sa loob ng 15 minuto. Utos ng commander. Naging abala ang lahat. May naghanap ng supply sa inabandonang tindahan. Kumuha ng tubig sa kalapit na balon. At nagkarga ng gas sa mga sasakyan. Habang tumutulong akong magbuhat ng mga supply, may napansin akong kakaiba. May ilang tao na laging nagkumpol-kumpol at nagbubulungan. Na minsan ay patanjin tingin ng may paghihinala. Nakaparada sa pinakalikod ang sasakyan nila. At mukhang mas marami silang karga kumpara sa ibang sasakyan. Huwag kang tumitig. Pagulong na paalala sa akin ng isang middle-aged na babae sa tabi ko. Mga tauhan yan ni Boss Chen. Boss Chen, bago lumikas ay isa ng contractor, na may mahigit 20 tauhan. Hininaan niya ang kanyang boses. Balita ko'y marami silang itinagong supply. Kumunat ang noo ko. Sa ganitong panahon, ang pagtatago ng supply ay parang pagpatay na rin sa iba. Wala bang may pakialam? Sinong maglalakas loob? Mapait na ngumiti ang babae. Kahit ang militar ay hindi na kayang asikasuhin ang sarili. Habang nag-uusap, biglang may narinig na pagtatalo sa unahan. Isang payat at mahinang matanda ang mahigpit na nakahawak sa dulo ng isang sako ng bigas. Namumuti ang mga buko ng daliri. Nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng kaunti. Kahit kaunti lang. May low blood sugar ako. Hindi na ako makapaglakad. Ang nakatayo sa harap niya ay ang mismong Boss Chen. Hinablat niya ang sako ng bigas. Madilim ang paningin. Bitiw. Buong lakas na tinulak ni Boss Chen ang matanda. May mga tauhan din akong dapat pakainin. Kung ibibigay ko sa'yo, anong kakainin namin? Nawala ng balanse ang matanda at bumagsak sa lupa. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata. Maraming taong nakatingin. Nakatitig ang lahat sa sako ng bigas. May halong pag-aalinlangan ng mga mata. Ngunit walang maglakas loob na lumapit. Naikayam ko ang aking mga kamao. Akma na sanang lalapit. Nang pigilan ako ng babae. Huwag ka ng manggulo. Marami sila. Saktong sa pagkakataong iyon, isang batang opisyal ng militar ang lumapit. Anong nangyayari rito? Agad na nagiba ang mukha ni Boss Chen. Gustong nakawin ng matandang ito ang pagkain ko. Nahuli ko siya. Hindi ako nagnakaw. Emosyonal na nagpaliwanag ang matanda. Gusto ko sanang ipagpalit ang aking relo. Nanginginig niyang itinaas ang isang lumang relo. Sinong may gusto sa sirang relo mo? Pangmamaliit ni Boss Chen. Tiningnan ng opisyal silang dalawa. At tiningnan din ang bigas sa lupa. Ligpitin mo ang bigas. Maghiwa-hiwalay na kayo. Opisyal. Itong matandang ito. Sabi ko maghiwa-hiwalay na. Mahigpit ang tono ng opisyal. Naiinis na pinayag ni Boss Chen ang kanyang tauhan na ligpitin ang bigas. Masamang tiningnan ng matanda. Tinulungang makatayo ng opisyal ang matanda. Pasimpleng inabutan ito ng delata. Tipirin mo yan. Naiyak sa sobrang pasasalamat ang matanda. Nakita ng maraming tao ang pangyayaring ito. Kasama na ako. Tara na. Hinayla ako ng babae. Huwag mo nang tingnan. Ngunit alam ko, na may lamat na. Pagsapit ng hapon, nagpatuloy sa pag-andar ang convoy. Pagtawid sa isang tulay sa ibabaw ng ilog, may masamang balita na dumating. Naharangan ng isang grupo ng mga nakaligtas ang daan sa unahan. Nanghihingi sila ng toll fee. Ulat ng scout, 10 rasyon ng pagkain bawat sasakyan. Mga tulisan, galit na sigaw ng isa. Kalma lang, kumunat ang noo ng commander. Ilan sila? Tinatayang nasa 50 hanggang 60. May mga armas, nalagay sa alanganin ng convoy. Ang pagpilit na dumaan ay maaaring magdulot ng casualties. Ang pag-iiba ng ruta ay uubos ng higit pang supply. Habang nagdadalawang isip ang commander, lumapit si Boss Chen. Commander, may mungkahi ako. Sabihin mo, mas marami tayo. Hindi rin kakaunti ang ating armas. Dumiretso na tayo. Sagasaan natin ang sinumang hamarang. Hindi maaari. Agad na tumutol ang batang opisyal. Mga nakaligtas din sila. Nakaligtas. Ngumisi si Boss Chen. Ang nanghaharang para mang-hold up ay nakaligtas. Nagsimulang magtalo ang dalawang panig. Pinagmasdan ko ang sitwasyon sa unahan. Ang mga nanghaharang ay talagang mukhang mga refugee. Gulanit ang mga damit, mapatla at payat na payat. Hinarang nila ang mga sirang sasakyan sa ibabaw ng tulay. May hawak na mga simpleng sandata. Baka pwedeng daanin sa pakiusap. Mungkahi ko, napatingin sa akin ang lahat. Ineng, anong alam mo? Pangmamaliit ni Boss Chen. Subukan man lang natin. Pagpupumilit ko, walang may dudulot na maganda sa sinuman kung mag-aaway tayo. Nag-isip sandali ang commander. Magpadala ng tao para makipag-usap. Sa huli, ilang kinatawan ang ipinadala upang makipag-ayos. Nagboluntaryo akong sumama, kahit marami ang tumutol. Pero sumama pa rin ako. Nang makalapit, napagtanto kong mas nakakaawa pa ang mga tulisang ito kaysa sa atin. Marami ang sugatan, at butot balat na sa gutom ang mga bata. Puno ng kawalan ng pag-asa at pag-iingat ang kanilang mga mata. Hindi kami tulisan. Sabi ng pinunong nasa katanghaliang gulang, mga refugee kami mula sa Jiangcheng. 3 araw na kaming hindi kumakain. Pero hindi nyo pa rin pwedeng harangan ng daan. Sabi ng aming kinatawan, kung hindi kami harang, anong kakainin namin? Sigaw ng isang lalaking namumula ang mga mata.
Matagal nang naubos ang mga supply sa paligid. Gusto rin naming mabuhay. Naging tensyon na daw ang atmosfera. Mga refugee rin kami. Sabi ko, lahat tayo'y gusto lang mabuhay. Kung ganoon, bigyan niyo kami ng pagkain. Bakit naman? Sigaw ng tauhan ni Boss Chen, kung gusto niyo ng pagkain, maghanap kayo. Nang makita kong magkakaaway na, nagmamadali kong sinabi. Ganito na lang, magbibigay kami ng ilang pangunahing supply. Pero hindi pwedeng marami. Bilang kapalit, padaanin niyo kami. At sabihin niyo sa amin ang sitwasyon sa unahan. Nag-alanganin ang magkabilang panig, mapanganib sa unahan. Sa wakas ay nagsalita ang lalaki, tuluyan ng bumagsak ang Qingzhou City. Nagkalat ang mga halimaw na iyon doon. At ano pa, may isang armadong grupo na sa makeup sa toll gate ng National Highway. Hino-hold up nila ang mga dumadaan. May mga baril sila. Ang balitang ito ay nagpaseryoso sa mukha ng lahat. Sa huli, nagbigay kami ng bahagi ng aming supply. Kahit hindi marami, sapat na ito para tumagal sila ng ilang araw. Salamat, mangiyak-ngiyak na sabi ng lalaki, sana'y swertihin kayo. Nilinis ang tulay, at nagpatuloy sa pag-andar ang convoy. Nang makabalik sa sasakyan, gulat na napatingin sa akin ang babae. Ang tapang mo, kailangang may manindigan, sabi ko. Pagsapit ng gabi, nagpalipas kami ng gabi sa isang inabandonang gasolinahan. Hindi pa rin masaya si Boss Chen sa nangyari kaninang umaga. Patuloy itong nagrereklamo. Puro kayo nagmamagaling. Malakas niyang sinabi, kulang na nga ang supply. Ibibigay pa sa ibang tao. Tama, kapag may nakasalubong ulit, sagasaan na agad natin. Katapusan na ng mundo, anong moralidad pa ang pinagsasasabi niyo? Sunod-sunod na sumang-ayon ang kanyang mga tauhan. Nakaupo ako sa isang sulok, nakikinig sa mga salitang ito. Kinikilabutan ng aking puso. Sabi nga ni Lao Zhang, ang pinaka-nakakatakot sa apokalipsis ay hindi ang mga zombie, kundi ang pagkawala ng pagkatao. Huwag mo silang pansinin. Umupo sa tabi ko ang babae. Ako nga pala si Ate Leo. Ikaw, Lin Chengxi. Chengxi, magandang pangalan. Ngumiti siya, nangangahulugan itong pag-asa. Malalim na ang gabi, at karamihan sa mga tao ay tulog na. Hindi ako makatulog, kaya lumabas ako para magpahangin. Mapagbantay na tumingin sa akin ang gwardya. Huwag kang lalayo. Tumango ako, at sumandal sa isang inabandonang sasakyan. Napakaliwanag ng buwan, tinatanglawan nito ang malungkot na kalsada. Puno ng nakakabinging katahimikan ng kabukiran sa di kalayuan. Paminsan-minsan ay may naririnig na mga hindi pamilyar na ungol. Hindi makatulog. Iyon ang batang opisyal. Oo, sabi ko, salamat nga pala kanina. Trabaho ko yun. Sumandal siya sa sasakyan at nagsindi ng sigarilyo. Ako si Li Wei, second lieutenant. Sa tingin mo ba'y gaano pa tayo tatagal? Natahimik siya sandali. Sa totoo lang, hindi ko alam. Paubos ng paubos ang supply, at padami ng padami ang mga infected. Pero hanggat may isang taong buhay, mayroon pa ring pag-asa. Tumingin siya sa malayo, iyan ang paniniwala naming mga militar. Habang nag-uusap, biglang may narinig na tunog ng makina sa di kalayuan. May paparating, sigaw ng gwardya, nagising ang lahat, ilang ilaw ng sasakyan ang lumitaw sa dulo ng kalsada, at palapit ng palapit. Iyan ba yung armadong grupo? Kinakabahang tanong ng isa, maghanda sa labanan. Utos ni Li Wei. Nagkukumahog ang lahat na maghanap ng kublihan, sabay dampat ng kani-kanilang armas. Palapit ng palapit ang convoy. Nakita naming 5 modified na off-road na sasakyan ito. May nakakabit na mga machine gun sa ibabaw. Huwag kayong magpaputok. Sigaw nila gamit ang megaphone. Wala kaming masamang intensyon. Ngunit nanatiling alerto ang lahat. Huminto ang convoy humigit kumulang 50 metro ang layo. Bumaba ang isang lalaking nakakama-flash at may iwinawagayway na puting watawat. Kami ang search and rescue team mula sa Qingzhou Survivor Camp. Sigaw niya, natanggap namin ang inyong distress signal. Wala kaming ipinadalang distress signal. Kumunat ang noo ni Li Wei. Hindi ba kayo yun? Nagtaka rin ang lalaki. Ang mga coordinate na nakuha namin ay mismong nandito. Naging kakaiba ang pakiramdam. Saktong sa pagkakataong iyon, biglang sumigaw si Boss Chen. Patibong yan. Nandito sila para mang-hold up. Huwag magpadalos-dalos. Pinigilan sana sila ni Li Wei. Ngunit huli na ang lahat. Dahil sa gulat at takot ay nagpaputok ang isa sa mga tauhan ni Boss Chen. Tumama ang bala sa taong may hawak ng puting watawat. Magpaputok. Agad na gumanti ng putok ang kabilang panig. Umalingaw-ngaw ang malalakas na putukan. Nagliparan ng mga tracer bullet sa kalangitan. Tigil putukan. Malakas na sigaw ni Li Wei, pero walang nakinig. Hinayla ko ang mag-ina at nagtago kami sa likod ng isang truck. Tumama ang mga bala sa sasakyan, at lumikha ito ng nakakakilabot na ingay. Mama, takot po ako. Umiiyak na sabi ng maliit na bata. Sa gitna ng labanan, may mga nataman at bumagsak. Sunod-sunod ang mga sigawan sa sakit. Biglang, may umalingaw-ngaw na mas nakakatakot na tunog. Ang ungol ng mga infected. Buwisit, nakaakit sa kanila ang mga putok ng baril. Mula sa dilim, lumitaw ang hindi mabilang na mga mapupulang mata. Dumagsa ang mga infected mula sa iba't ibang direksyon. Naakit sa tunog ng baril at amoy ng dugo. Tigil putukan. Sabay-sabay nating labanan ng mga infected. Doon na nagpanik ang lahat. Tumigil sa pagbabarilan ng 2 panig, at hinarap ang iisang banta. Ngunit huli na ang lahat. Bamahan ng mga infected patungo sa amin. Umatras na tayo. Sumakay na ang lahat sa sasakyan. Tuluyan ng nagkagulo. Nagtatakbuhan papunta sa mga sasakyan ng mga tao. May inabutan ng mga infected, at may mga natapakan. May mga nagkahiwa-hiwalay sa kaguluhan. Hinayla ko ang mag-ina at tumakbo kami sa pinakamalapit na sasakyan. Isang infected ang biglang sumunggab sa amin.
Hinampas ko ng tubo ang ulo nito. Tumilamsik ang maitim na dugo. Bilis, sakay na. Upang makatakas, itinulak pa ni Boss Chen ang mga taong hamarang sa daan niya. Sinipa pa niya pababa ng sasakyan ng kanyang sugatang tauhan. Tulungan niyo ako, nawalan ng pag-asang sigaw ng lalaki. Ngunit nakaalis na ang sasakyan ni Boss Chen. Sabay-sabay na sumunggab ang mga infected sa lalaki. Ipinikit ko ang aking mga mata, hindi ko na kayang tingnan. Nagkawatak-watak ang convoy at kanya-kanya ng pagtakas. Nagsiksikan kaming mahigit 10 tao sa aming sasakyan. Mabilis na inapakan ng driver ang silinyador. Sa likod namin, nasakop na ng mga infected ang gasolinahan. Sa liwanag ng apoy, makikitang may pinupunit-punit at kinakagat sila. Tapos na ang lahat. Pabulong na sinabi ni Ate Leo. Nakatingin ako sa mabilis na pag-usad ng tanawin sa labas ng bintana. Parang pinipiga ang aking puso. Dahil sa takot, dahil sa pagdududa. At dahil sa pagiging makasarili, tayo-tayo na ang nagpatayan. At ang tunay na kaaway ay siya pang nakinabang. Kinaumagahan, huminto ang aming sasakyan sa gilid ng bundok. 6 na sasakyan na lang ang nakasunod, at mahigit kalahati ang mga namatay. Laking gulat ko na nakapila ang sasakyan ni Boss Chen doon. Nagrereklamo pa ito nang bumaba sa sasakyan. Kasalanan ng mga yun, kung hindi sila nagpaputok. Galit na sigaw ni Li Wei, ang tauhan mo ang naunang nagpaputok. Self-defense lang yun. Anong self-defense? Muntikan nang mag-away ang dalawa. Ay nalalayan ko ang mag-ina pagbaba ng sasakyan. Umiiyak pa rin ang bata, habang blanko ang tingin ng kanyang ina. Masyadong maraming namatay, dahil sa walang katuturang pagkakaintindihan at makasariling mga desisyon. Patawad, may narinig akong boses mula sa aking likuran. Ito ay ang lalaki mula sa search and rescue team kagabi, at duguan ang kamay nito. Talagang pumunta kami rito para magligtas. Napangiti siyang mapait, nakuha kasi namin ng mga coordinate. At akala namin ay may mga survivor na nangangailangan ng tulong. Anong silbi pa ng pagsasabi niyan ngayon? Galit na sigaw ng isang tao. Kahit papaano, tumingin siya sa hilaga, kahit papaano may babalita ko sa inyo. Talagang may malaking survivor camp sa Qingzhou. Kung gusto ninyong pumunta roon. Ang pag-asa ay nakakabuhay sa gitna ng pag-aalinlangan. Ngunit matapos ang gabing ito, ilan pa ba ang patuloy na naniniwala sa pag-asa? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, kailangan nating ipagpatuloy ang paglalakbay. Kahit na may bangin pa sa unahan. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumama sa sirang kalsada. Ngunit hindi ito nakapagbigay ng init sa aming mga puso. Matapos ang gulo kagabi, hindi na aabot sa 4 na po ang natitirang mga survivor. Kailangang gamutin ang mga sugatan at ayusin ang mga sasakyan. Ngunit ang pinakamalala sa lahat ay tuluyan ng nasira ang tiwala ng lahat. Inangkin ni Boss Chen kasama ng kanyang tauhan ang 2 sasakyan. At hiniwalay nila ang kanilang sarili sa iba. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo. Inanunsyo niya, huwag na kayong umasa sa amin. May gustong sabihin sana si Li Wei, ngunit nang makita niyang marami ang kanyang kalaban. Mas pinili niya na lang tumahimik. Pinagsama-sama ang mga sugatan sa isang truck. Habang tumutulong ako sa pagbabalot ng mga sugat, napagtanto kong kakaunti na lamang ang aming gamit medikal. Tipirin nyo, sabi ni Ate Leo, ito na lang ang mga natitira natin. Dumaing sa sakit ang isang lalakig may tama ng bala sa balikat. Nasa loob pa ang bala, ngunit wala kaming pang-opera. May impeksyon ito, nag-aalalang sabi ko, may impeksyon. Mapait na ngumiti ang lalaki, mas mabuti na kaysa maging isa sa mga halimaw na iyon. Pagsapit ng tanghali, huminto kami sa isang inabandonang nayon. Kasing tahimik ng sementeryo ang paligid, walang laman ng mga bahay. At tanging tunog lang ng hangin ang maririnig. Maghiwa-hiwalay tayo para humanap ng supply utos ni Li Wei. Bawat grupo ay may 2 miyembro, walang mag-iisa. Magkagrupo kami ni Ate Leo. Naghanap kami sa iilang kabahayan sa may silangan ng nayon. Pagbukas ko sa pintuan ng unang bahay, sumalubong ang masangsang na amoy. Maayos na nakahiga sa sahig ang bangkay ng mag-asawa at ng kanilang anak. Tila uminom sila ng lason para magpakamatay. May nakasulat sa pader gamit ang dugo. Sa susunod na buhay tayo pa rin ang magkakapamilya. Bamantong hininga si Ate Leo marahil ito ang mas mabuti. Nakahanap kami ng kaunting bigas at nilata sa kusina. Kakaunti ngunit mas mabuti nang mayroon kaysa sa wala. Mas malala ang sitwasyon sa pangalawang bahay. Puno ng kalmo ang pintuan. Magulo sa loob. Ang mga mantsa ng dugo sa sahig ay natuyot umitim na. Bilistero na hinayla ko ni Ate Leo. Hindi ligtas dito. Pagkalabas namin, ay may narinig kaming sigaw mula sa kanluran ng nayon. Nakahanap ako ng balon, may tubig. Nagsitakbuhan ng lahat doon. Gaya ng inaasahan, mayroon pang tubig ang balon. Kahit nakakaunti, sapat na para mapuno ang mga lalagyan ng tubig. Habang nakapila ang lahat para kumuha ng tubig, dumating ang mga tauhan ni Boss Chen. Tabi, kami muna ang kukuha. May isang human gal. Bakit? Inilabas ng tauhan ni Boss Chen ng isang itak. Agad na naging tensyonado ang atmosfera. Tama na hamarang si Li Wei. Sa ganitong sitwasyon pa ba kayo mag-aaway? Pagsabihan mo yung mga sundalo mo, huwag kang manggialam. Ngumisi si Boss Chen. Sa gitna ng mainit na sitwasyon, biglang may itinuro ang isang batang lalaki papunta sa bakanan ng nayon. Mama, may tao po roon. Lumingon ang lahat para tumingin. May nakatayong isang figure sa bakanan ng nayon. Hindi gumagalaw, mga nakaligtas. Mag-ingat kayo, sinenyasan ni Li Wei ang lahat na magbantay. Dahan-dahang lumingon ng figure, ito'y isang infected. At hindi lang iisa, sumugod ang mga infected. Nakakagulat ang bilis nila, muling sumiklab ang kaguluhan. Mas mahirap palabanin ng mga infected ngayon.
Umiiwas sila sa mga atake at nagtutulungan para mang-orner. Gumagamit pa nga ng mga simpleng armas. Basagin ang linya papuntang silangan, sigaw ni Li Wei habang nakikipaglaban. Ngunit wala nang kaayusan ang nagpapanik na mga tao. Naunang tumakbo si Boss Chen papunta sa kanyang sasakyan. Hindi man lang pinansin ang kanyang sugatang tauhan. Boss, tulungan mo ako. Nawala ng pag-asang sigaw ng isang tauhang may sugat sa binti. Ngunit nagmaneho paalis si Boss Chen nang hindi man lang lumilingon. Nang makita ito, tuluyang nadismaya ang iba kay Boss Chen, gago siya. Padami ng padami ang mga infected. Pinrotektahan ko ang mag-ina habang umaatras at nakikipaglaban. Umiiyak sa takot ang maliit na bata. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Kumapit kayo, isang infected ang sumunggab sa amin. Buong lakas kong inihampas ang tubo. Bumagsak ito, ngunit mas marami pa ang dumagsa. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Isang military truck ang sumalpok patungo sa amin. Sakay, bilis. Iyon ang search and rescue team kagabi. Sinagasaan ng truck ang mga infected at huminto sa aming harapan. Anong tinutungangan nyo dyan? Natauhan ang lahat at nagkukumahog na sumakay sa sasakyan. May nakakabit na heavy machine gun sa sasakyan at malakas ang putok nito. Sunod-sunod na bumagsak ang mga infected. Kakatulak ko pa lang sa maginapaakay ng sasakyan. At umakyat na rin ako. Nakasakay na ba ang lahat? Tanong ng driver. Lumingga-lingga ako sa paligid. Nandito si Li Wei, nandito si Ate Leo, at may mahigit 10 tao pa. Ngunit hindi bababa sa 7 o 8 tao ang hindi nakasampa. Kabilang na ang inabandon ng tauhan ni Boss Chen. Human darang truck. Salamat, sabi ni Li Wei sa search and rescue team. Trabaho namin to, umiling ang lalaki. Ako si Zhang Tao, pasensya na sa nangyari kagabi, hindi mo iyon kasalanan. Talagang may kampo kami, seryosong sabi ni Zhang Tao. Nasa bundok ito sa hilaga ng Qingzhou. Kahit hindi kalakihan, medyo ligtas naman doon. Bakit nyo kami iniligtas? Itinanong ni Ate Leo ang katanungan ng lahat. Mapait na ngumiti si Zhang Tao dahil minsan na rin kaming inabandona. Alam namin ang pakiramdam na mawalan ng pag-asa. Natahimik ang buong sasakyan. Gaano pa kalayo ang kampo? Tanong ni Li Wei. 50 kilometro, sabi ni Zhang Tao, pero kailangan nating umiba ng ruta. Nasakop na ng mga infected ang direktang daan. Mula sa bintana, nakita ko ang sasakyan ni Boss Chen na nakasunod sa malayo. Nakasunod pa rin sila, sabi ko. Tumingin si Zhang Tao sa rearview mirror, pabayaan mo sila. Pagdating sa kampo, may sarili itong patakaran. Kinahapunan, huminto ang convoy sa ilalim ng isang overpass. Malawak ang paningin dito at madaling dumpensa pero mahirap atakehin. Bumaba ang lahat para magunat, bilangin ang mga tao at supply. Dagdag pa ang 5 miyembro ng search and rescue team ni Zhang Tao. May natitira pa tayong 23 tao. At ang supply natin ay sobrang nakakaawa sa kakaunti. Sapat lang sa 2 araw ang tubig, at mas kaunti ang pagkain. Kailangan nating humanap ng supply. Itinuro ni Zhang Tao ang mapa. May logistics center 10 kilometro sa unahan, baka may natitira pa roon. May mga infected ba roon? Siguradong mayroon, tapat na sabi ni Zhang Tao, kaya kailangan natin ng volunteers. Natahimik na naman ang lahat. Matapos pagdaanan ng lahat ng ito, sino pa ba ang gugustuhing makipagsapalaran? Sasama ako, si Li Wei iyon. Sasama rin ako, tumayo ako. Pinigilan ako ni Ate Leo, nababaliw ka na ba? Kailangang may pumunta. Sabi ko, tinuruan ako ni Lao Zhang. Hindi tayo mabubuhay kung palagi lang tayong magtatago. Sa huli, 6 na tao ang bumuo sa search team. Bukod sa amin ni Li Wei. Nandoon din si Zhang Tao at ang kanyang 2 kasamahan. At isang binata na nagngangalang Xiao Chen. Tandaan nyo, mabilis ang pasok at labas. Bili ni Zhang Tao, umatras agad kapag nakakita ng maraming infected. Bago umalis, tumakbo palapit ang maliit na bata at nagabot sa akin ng maliit na manika. Ate, para sa'yo po ito. Pabulong siyang nagsabi, sana po'y iligtas kayo nito. Hinimas ko ang kanyang ulo. Salamat, babalik ako. Mas desolado ang logistics center kaysa sa inasahan namin. Nakatayo na parang mga lapida ang malalaking bodega. Nakakalat sa parking lot ang mga inabandon ng truck. Maghihiwalay tayo sa 2 grupo, utos ni Zhang Tao. Dadalhin ko si Xiao Chen sa Area A. Dadalhin ni Li Wei si Lin Chengxi sa Area B. Magkita tayo rito pagkalipas ng 15 minuto. Bodega ng pagkain ng Area B. Pagkabukas ng pinto, sumalubong ang amoy ng amag. Halos walang laman ng mga estante. Nagkalat sa sahig ang iba't ibang balat ng pagkain. Mukhang nalimas na ito, sabi ni Li Wei. Ngunit maigi pa rin kaming naghanap. Sa isang sulok, nakahanap ako ng ilang kahon ng compressed biscuits. Nandito pa ang mga ito, nakahanap si Li Wei ng ilang delata. Kahit kaunti, mas mabuti na ito kaysa sa wala. Akma na kaming aatras. Narinig ang putok ng baril mula sa labas. Mula ito sa Area A. Nagmamadali kaming lumabas. Nakita namin sa pintuan ng bodega ng Area A. Nakikipaglaban sina Zhang Tao at Xiao Chen sa isang grupo ng mga infected. Kakaiba ang mga infected na ito. Nakasuot sila ng gulanit na uniforme ng gwardya. Mukhang naging infected ang mga dating gwardya. Back up, nagpaputok si Li Wei bilang cover. Sinamantala ko ang pagkakataon para sumugod. Isang infected ang sumunggab kay Xiao Chen. Inihampas ko ang tubo at pinabagsak ito. Umatras na tayo, sigaw ni Zhang Tao. Umatras kami habang nakikipaglaban. Biglang may isang dambuhalang figure ang lumabas mula sa bodega. Isa itong mutant, mas malaki kaysa sa mga nakita namin kanina. Matipuno ang mga kalamnan, at kulay dugo ang mga mata. Maghiwa-hiwalay kayo, sinuntok ng mutant ang lupa. Nadurog ang sementong sahig sa pagtama nito. Tirahin sa binti, naalala ko ang turo ni Lao Zhang. Ipokus ang pag-atake sa mga tuhod. Pero parang baluti sa kapalang balat ng mutant na ito. Mababaw na gasgas lang ang iniwan ng mga bala.
Gamitan ng apoy, naghagis ng Molotov cocktail si Zhang Tao. Lumamon ng apoy sa katawan ng mutant. Umungol ito ng napakalakas at nakakabingi. Samantalahin ng pagkakataon, agad tayong umatras. Tumakbo kami pa parking lot pero mas malala ang nadatnan namin. Inaagaw ng mga tauhan ni Boss Chen ang ating truck. Itigil nyo yan. Galit na sigaw ni Li Wei. Opisyal, huwag kang magpadalos-dalos. Ngumisi si Boss Chen. Hihiramin lang namin ito sandali. Nakontrol na ng kanyang mga tauhan ang mga taong naiwan. Mas mabuting tanggapin nyo na lang ang sitwasyon. Mayabang nasabi ni Boss Chen. Sa panahong ito, anong kwenta ng moralidad at pagiging mabuti? Saktong sa pagkakataong iyon, lumabas ang nasusunog na mutant na humahabol sa amin. Kahit nababalot ng apoy, hindi man lang bumagal ang bilis nito. Nandyan na ang halimaw. Nagpanik ang mga tauhan ni Boss Chen. Sumugod ang mutant sa mga tao. Hinati sa dalawa ang isang holdapper na hindi nakapaghanda. Magpaputok, ngunit walang direksyon ng pagpapaputok nila dahil sa takot. Walang habas na samagasa ang mutant sa grupo ng tao. Bawat atake nito'y kumikitil ng buhay. Ngayon na, pabulong na sigaw ni Zhang Tao. Sinamantala namin ang gulo at tumakbo sa truck. Sinuntok ni Li Wei ang isang holdapper at binawi ang driver's seat. Pinrotektahan ko ang iba habang paakay sila. Bilis, human darang makina at mabilis na lumabas ng parking lot ang truck. Sa rearview mirror, hysterical na nagmumura si Boss Chen. Ngunit agad natabunan ang kanyang boses ng mga sigaw ng sakit. Wala nang pinipili ang namamaslang na mutant. Buisit, galit na hinampas ni Xiao Chen ang bintana ng sasakyan. Bakit kailangang mangyari ito? Dahil yan ang pinili nila. Kalmadong sabi ni Zhang Tao. Ang pagpili na itapon ng pagkatao ay may karampatang kahihinatnan. Pailang na ang araw nang makabalik kami sa kampo. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang makitang nakabalik kaming ligtas. Lalo na ang maliit na bata. Tumakbo siya sa aking yakap, bumalik na po si ate. Niyakap ko siya at biglang gusto kong umiyak. Sa nasirang mundong ito, may mga nag-aalala pa rin sa buhay mo. Isang swerte na mismo iyon. Pagsapit ng gabi, nagkumpol-kumpol ang lahat sa paligid ng apoy. Ipinamahagi ni Li Wei ang nahanap na supply sa lahat. Kahit hindi marami, pinahalagahan ito ng lahat. Paano sina Boss Chen? Tanong ng isa. Huwag niyo nang itanong, umiling si Ate Leo. Umayo si Zhang Tao, bukas ng umaga pupunta na tayo sa kampo. Mahirap ang daan, magpahinga na kayo ng maaga. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Patuloy na bumabalik sa isip ko ang mga nangyari kanina. Ang kasakiman ni Boss Chen at pagtataksil ng kanyang tauhan. At ang parusa nila sa huli. Anong iniisip mo? Si Li Wei yun. Iniisip ko ang pag-uugali ng tao, sabi ko. Bakit sa panahon ng apokalipsis ay may mga pinipiling magprotekta at may mga pinipiling maging masama? Natahimik siya sandali, marahil nasa kalikasan na ng tao iyon. Pinapalaki lang ng apokalipsis kung ano ang nasa puso ng bawat isa. Paano naman tayo? Tayo, ngumiti siya. Pinili nating patuloy na maging makatao. May narinig na ungol ng mga infected mula sa malayo. Pero kahit papaano ngayong gabi ay ligtas tayo. Kahit papaano ngayong gabi, taglay pa rin natin ang liwanag ng ating pagkatao. Bagong pagsubok na naman bukas. Ngunit naniniwala akong hanggat may mga taong gaya ni Li Wei at Zhang Tao. Hindi mamamatay ang pag-asa. Sabi ni Lao Zhang, mabuhay ka. Hindi lang ito para makaligtas kundi para patunayan din na kahit sa gitna ng apokalipsis, maaari pa ring piliin ng tao ang kabutihan. Alas 4 ng madaling araw. Hindi pa man sumisikat ang araw. Nagsimula na kaming maglakbay papunta sa kampo sa bundok. Si Zhang Tao ang nanguna. Dahan-daang umusad ang dalawang truck. Napakakapal ng hamog sa umaga. Wala pang 10 metro ang nakikita sa unahan. Kapag nakatawid tayo sa tulay na yan sa unahan, ligtas na tayo. Sabi ni Zhang Tao, nasa kabila ng bundok ang kampo. Ngunit nakakaramdam ako ng kaba sa aking puso. Gaya ng inaasahan. Nang makalapit kami sa tulay, biglang pamreno si Zhang Tao. Anong nangyari? Itinuro niya ang unahan. Tingnan nyo. Sa gitna ng hamog, malabong nakikita ang siksik ang mga figure sa tulay. Mga infected yan. Sa sobrang dami nila'y nakawawalang pag-asa. Umiba tayo ng daan. Mungkahi ni Li Wei. Umiling si Zhang Tao. Ito ang nag-iisang tulay. May isa pa roon sa ibaba, 50 kilometro ang layo. Pero mas delikado doon. Paano na yan? Saktong sa sandaling iyon, napansin ko ang isang estruktura sa unahan ng tulay. Ano yun? Nilabas ni Zhang Tao ang binoculars niya. Checkpoint yan. Naiwan noong umatras ang militar. Tumingin din si Li Wei. Baka may naiwang gamit sa loob. Isang nakakabaliw na plano ang nabuo sa isip ko. Kung makakapunta tayo sa checkpoint, anong binabalak mo? Nag-aalerto si Zhang Tao. Huminga ako ng malalim. Sinabi noon ni Lao Zhang. Paminsan-minsan kailangan nating maunang umatake. Kalahating oras ang lumipas. Paimpol kaming lumapit na 4 sa checkpoint. Si Li Wei, si Zhang Tao, at ang kasamahan niyang si Wang Li. Naiwan ang iba sa sasakyan at nag-aantay ng utos. Nakaawang ang pinto ng checkpoint. Sobrang gulo sa loob. May natuyong dugo sa sahig. Puno ng tama ng bala ang pader. Mag-ingat. Nauna si Li Wei habang nakatutok ang baril. Hindi malaki ang checkpoint. Mabilis itong nahanap. Walang infected. Ngunit wala ring buhay na tao. Nahanap na. Tuwang-tuwang sigaw ni Wang Li. Sa armory, puno ng mga gamit ang mga estante. Assault rifle, mga granada, may isang heavy machine gun pa nga. At heto pa, itinuro ni Zhang Tao ang sulok. Ilang kahon ng pampasabog. Ipinanda ito ng militar para pasabugin ang tulay. Paliwanag niya, pero mukhang hindi sila umabot. Tinitigin ko ang pampasabog. Buo na ang plano sa isip ko. Pwede natin. Hindi maaari. Agad na tumutol si Li Wei. Masyadong mapanganib. Pero ito lang ang pagkakataon natin. Hindi bababa sa 1,000 ang mga infected sa tulay.
Siguradong mamatay tayo kung puwersahan tayong dadaan. Pasabugin ang tulay. Naintindihan na ni Wang Li. Pero sino ang magtatanim ng pampasabog? Natahimik na naman ang lahat. Ako na. Sabay-sabay na tumingin sa akin ang tatlo. Nababaliw ka na ba? Hinawakan ni Li Wei ang aking balikat. Nagbuwis ng buhay si Lao Zhang para iligtas tayo. Kalmado kong sinabi. Ako naman ngayon. Hindi pwede. Siguradong may iba pang paraan. Wala na. Mabigat sa dibdib na sabi ni Zhang Tao. Tama siya. Nagsimula kaming bumuo ng plano. Ilalagay ang mga pampasabog sa haligi ng tulay. Kailangan natin ng taong kukuha sa atensyon ng mga infected. Ako na ang baalang magtanim. Sabi ko, kayo ang bahala sa cover at maghanda sa pag-atres. Sasama ako sa'yo. Buong tapang na sabi ni Li Wei. Umiling ako. Kailangan ka para sa heavy machine gun. Sa kalagitnaan ng pagtatalo, biglang nagsalita si Wang Li. Ako na ang pupunta. May karanasan ako sa pampapasabog. Tumingin si Zhang Tao sa kanyang kasama. Lao Wang. Ang dami pang sinasabi eh. Ngumiti si Wang Li. Kailangang may gumawa. Napagdesisyonan ng pinal na plano. Si Wang Li ang maglalagay ng mga pampasabog. Magbibigay kami ni Li Wei ng cover fire gamit ang heavy machine gun. Magmamaneho si Zhang Tao para kunin ang iba. At maghanda para mabilis na makadaan. Alas 6 ng umaga. Nagsimula na ang operasyon. Ang makapal na hamog ang naging pinakamagandang takip namin. Buhat-buhat ni Wang Li ang mga pampasabog. At dahan-daang lumapit sa haligi ng tulay. Inihanda namin ni Li Wei ang heavy machine gun sa tuktok ng checkpoint. At nag-aantay na makapwesto siya bago magpaputok. Mula sa scope, nakita ko ang mga infected sa tulay. Tahimik silang nakatayo, na parang mga estatwa. Ngunit alam ko, na kapag nagulat sila, magiging mga kamatayan sila. Lumipas ang 5 minuto, 10 minuto, nawala ang figure ni Wang Li sa ilalim ng tulay. Nakapwesto na yata siya, sabi ni Li Wei. Huminga ako ng malalim, at kinasa ang gatilyo. Rat-tat-tat, binasag ng malakas na putok ng heavy machine gun ang katahimikan ng umaga. Agad na naalarma ang mga infected. Sabay-sabay na umungol ang higit sa 1,000 infected. Nakakabingi ang tunog. Baliw silang sumugod patungo sa pinanggagalingan ng putok ng baril. Ipagpatuloy niyo ang pagpapaputok. Umulan ng napakaraming bala. Sunod-sunod na bumagsak ang mga infected. Ngunit mas marami pa ang tumapak sa katawan ng kani-kanilang uri at patuloy na sumugod. Nasaan na si Wang Li? Taranta ko siyang hinanap. Nandun. Sa ilalim ng tulay. Inilalagay ni Wang Li ang huling pampasabog. Ngunit napansin siya ng ilang infected. Bigyan niyo siya ng cover. Inikot ko ang direksyon ng baril. Pero masyadong malayo. At pangit ang anggulo. Mukhang makakasunggab na ang mga infected kay Wang Li. Pinaputok niya ang granada ang dala niya. Sa gitna ng apoy ng pagsabog, naglaho ang figure ni Wang Li. Sumigaw si Zhang Tao sa radyo. Ngunit walang sumagot. Ang mas malala pa, nakasugod na ang mga infected sa ibaba ng checkpoint. Umatras na tayo. Hinayla ko ni Li Wei at tumakbo kami. Tumalon kami mula sa bubong papunta sa kabilang bahay. At tumalon pababa sa lupa. Sa likuran namin, dumadagsa ang mga infected. Sakay na, bilis. Mabilis na nagmaneho papunta sa amin si Zhang Tao gamit ang truck. Tumalon kami paakay sa sasakyan. Agad na umikot ang truck. Nasaan na ang mga pampasabog? Tanong ng isa. Namumula ang mga mata ni Zhang Tao. Pinindot niya ang detonator. Boom! Umalingaw ang malakas na pagsabog. Nayanig ang buong tulay sa pagsabog. Nagsimulang gumuho ang haligi ng tulay. Sunod-sunod na nahulog ang mga infected mula sa tulay pababa ng ilog. Ngunit hindi tuluyang nasira ang tulay. Kulang ang pampasabog. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Zhang Tao. Hindi na natapos ni Wang Li na ikabit. Ang sirang tulay ay guguho na. Ngunit nakakabit pa rin. Nagsisimula lang humabol ang ilang infected sa sirang tulay. Sumugod na tayo. Sigaw ko. Habang may oras pa, tinapakan ni Zhang Tao ang salinyador. Umugang ang truck at umarangkada sa umalog na tulay. Guguho na ang tulay. Sa ilalim ay ang umaagos na ilog, Lu-6-2637. Sumusugod ang mga infected mula sa magkabilang gilid. Ang truck na 61-2637 ay nagpapelang-pelang. Sinasagasaan ang lahat ng nakaharang. Ang umalog na tulay, isang infected ang damamba sa bintana ng sasakyan. Hinampas ko ito ng bakal pababa. Sa mismong kritikal na sandaling iyon, boom, hindi na kinaya ng tulay. Nagsimula na itong tuluyang gumuho. Bilis, umugang ang makina ng truck. Humaharurot sa gumuguhong tulay. Sa likuran, bumabagsak ang tulay na parang mga domino. Ang ungol ng mga infected ay humalo sa tunog ng napapatid na bakal. H662637 para itong simponya ng impyerno. Sa wakas, nakarating ang truck sa kabilang pampang. Paglingon, tuluyan ng gumuho ang tulay. Nilamon ng malakas na agos ang lahat. Pati na si Wang Li. Napaluhod si Zhang Tao sa lupa. Umiiyak ng walang tunog. Tahimik din ang lahat. Isa na namang bayani ang bumagsak. Gaano pa ba kalayo? Makalipas ang mahabang oras. Pinunasan ni Zhang Tao ang kanyang luha. 10 kilometro. 10 kilometro na pinagbayaran ni Wang Li ng kanyang buhay. Nagpatuloy ang convoy. Pumasok sa kabundukan. Kakaiba ang tanawin dito. Napapaligiran ng mga bundok. Makapal ang gubat. Tila ba walang nangyaring katapusan ng mundo. Pero alam ko, panlabas lang ito. Ang tunay na pagsubok ay kakaharapin pa lang. Pagsapit ng tanghali, sa wakas ay nakarating kami sa kampo. Ito ay isang maliit na base na itinayo sa gilid ng bundok. Mataas ang pader, maraming bantayan, dahan-daang bumukas ang tarangkahan. Sa loob, ay isang kakaibang mundo, maayos na mga gusali, mga abalang tao, may naririnig pang tawanan ng mga bata, maligayang pagdating sa Hope Base.
Sinalubong kami ng isang middle-aged na babae. Nakasuot ng malinis na lab gown. Determinado at malumanay ang mga mata. Ako ang in charge dito. Si Dr. Liu. Pagtingin sa lahat ng nasa harapan. Halos hindi ako makapaniwala. Naglalaro ang mga bata sa bakuran. Nagkukwentuhan ng mga matatanda sa ilalim ng araw. Ginagawa ng mga kabataan ang kanilang mga tungkulin. Ang iba ay nagtatrabaho sa gulayan. Ang iba ay nag-aayos ng kagamitan. Para talaga itong isang maliit na komunidad dito. Napagod kayo sa biyahe. Sabi ni Dr. Liu. Magpahinga muna kayo. Hanapin niyo lang ako kung may kailangan kayo. Inilagay kami sa dorm area. Kahit simple lang, ay malinis naman. Ang pinakamahalaga, ligtas. Hinawakan ng maliit na bata ang kamay ko. Ate, ligtas ba talaga rito? Oo, hinaplos ko ang kanyang buhok. Ligtas na ligtas dito. Pero nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Puno ang isip ko ng huling imahe ni Wang Li. Alam niyang patay siya doon. Ngunit hindi siya nagatubili, tulad ni Lao Zhang. Ang mga bayaning ito ay gumamit ng buhay nila para gawan tayo ng daan. At ako, ay buhay pa. Ano ang iniisip mo? Si Li Wei. Umupo siya sa hagdan sa tabi ko. Iniisip ko ang mga namatay. Sabi ko, sina Lao Zhang at Wang Li. Pati na ang mga taong hindi ko alam ang pangalan. Hindi masasayang ang buhay nila. Nagsindi si Li Wei ng sigarilyo. Hanggat buhay pa tayo, may silbi ang sakripisyo nila. Pero, babalik pa kaya sa normal ang mundo? Matagal na natahimik si Li Wei. Hindi ko alam. Sa wakas ay sinabi niya. Pero pwede nating subukang bumangon ulit. Kinabukasan, ipinakita sa amin ni Dr. Liu ang base. May mahigit 500 tao rito. Karamihan ay mga tumakas mula sa iba't ibang lugar. May sarili kaming generator, balon ng tubig, bukirin, pagpapakilala niya, kaya naming buhayin ang aming mga sarili. Paano naman ang mga infected? Tanong ni Zhang Tao, mahirap ang daan sa bundok. Mahihirapan silang makaakyat, at itinuro niya ang barbed wire sa paligid. Mayroon kaming kumpletong depensa, mukhang totoo naman, pero pakiramdam ko may mali. Kahit mukhang ligtas ang mga tao rito, may kakaiba sa mga mata nila na hindi ko maipaliwanag. Manhid ba sila, o nawawala ng pag-asa? Pagsapit ng hapon, naglakad-lakad ako sa base. Upang humanap ng sagot, sa clinic, nakita ko ang isang pamilyar na tao. Siya ang lalaking nabaril sa balikat noon. Nakahiga siya sa higaan, namumutla, na-infect ang sugat, pag-ulong na sabi ng nurse. Baka hindi siya umabot bukas. Wala bang antibiotic? Umiling ang nurse. Naubos na, bumigat ang dibdib ko. Kahit pangunahing gamot ay wala sila. Ligtas ba talaga ang hope base na ito? Pagsapit ng gabi, tumunog ang broadcast ng base. Paalala sa lahat ng residente. Bawal lumabas pagkalipas ng alas 10 ng gabi. Bumigat ang dibdib ko. Bawal lumabas pagkatapos ng alas 10. Bakit kaya? Tanong ko sa isang dumadaan. Hindi ligtas sa gabi. Kinakabahan siya. Darating ang mga iyon. Anong mga iyon? Pero nagmamadali na siyang umalis. Tumabi ako kay Ate Leo sa hapunan. Ano ang tingin mo sa lugar na ito? Tanong niya, ayos naman. Sabi ko, pero patuloy na lumalakas ang kaba ko. Oo nga, mas maganda kaysa sa labas. Huminga siya ng malalim. Sa wakas ay makakatulog na ng maayos. Pero nang gabing iyon, nagising ako sa isang kakaibang tunog. Tok tok tok, parang may bumabangga sa pader. Tahimik akong pumunta sa bintana. Sumilip ako sa labas. May ilang anino na nakatayo sa labas ng pader sa ilalim ng buwan. Mga infected iyon. Tahimik silang nakatayo. Hindi gumagalaw. Parang may bumabangga sa pader. Parang may hinihintay sila. Huwag kang tumingin, may nagsalita sa likod ko. Nagulat ako. Si Dr. Liu pala. Ano ang mga iyan? Tanong ko, Night Wanderers. Kalmado siyang nagsabi, pumupunta sila gabi-gabi. Anong gusto nila? Hindi ko alam, lumapit siya sa akin. Baka nag-uusisa lang. Pero pakiramdam ko may mali. Hindi nag-uusisa ang mga infected. Mayroon lang silang instinct na pumatay. Ano ang hinihintay nila? Nasabi ko bigla. Tiningnan ako ni Dr. Liu. Matalas ang pakiramdam mo. Natahimik siya sandali. Saka nagsabing, tuwing ika-15 ng buwan. Mag-aalay kami. Ano? Isang tao. Napakahina ng boses niya. Kapalit ng isang buwang kapayapaan. Nanlamig ang buong katawan ko. Nababaliw ka na. Ito na lang ang paraan. Humarap siya sa akin. Kung hindi gagawin ito, matagal nang bumagsak ang base. Naalala ko ang tingin ng mga tao sa base. Hindi pa mamanhid. Hindi rin kawalan ng pag-asa. Kundi takot ang lahat. Na sila ang susunod na iaalay. Sino ang nagdedesisyon? Nanginginig ang boses ko. Sa pamamagitan ng palabunutan, sabi ni Dr. Liu. Pantay at patas. Hindi ito patas. Isa itong pagpatay. Ito ay para mabuhay. Kalmado niyang sabi. Mamamatay ang isa. Mabubuhay ang 500. Sulit iyon. Naalala ko ang sinabi ni Lao Zhang. Ang pagkatao ang pinakamalaking pagsubok sa katapusan ng mundo. Ang mga tao rito, para lang mabuhay, ay piniling isuko ang kanilang pagkatao. Bukas na ang ika-15, sabi ni Dr. Liu. Sasali rin kayo sa palabunutan. Tumanggi ako, pero wala kang pagpipilian. Naging seryoso ang boses niya. Ito ang patakaran sa base. Gusto kong lumaban, pero alam kong wala kaming laban dito. Pagbalik sa dorm, sinabi ko kina Li Wei at Zhang Tao ang sitwasyon. Mga hayop, galit na naikayin ni Zhang Tao ang kamao. Umalis na tayo rito. Sabi ni Li Wei, saan tayo pupunta? Napangiti ako ng pilit. Mundo ng mga infected ang nasa labas. Mas mabuti na iyon kaysa rito. Pero malupit ang realidad. Wala tayong sasakyan. Walang supply. Walang armas. Kamatayan lang ang aabutin natin kung aalis tayo rito.
Kinabukasan ng umaga, nagsimula na ang palabunutan. Lahat ng matatanda ay dapat sumali. May mga piraso ng papel sa isang kahoy na kahon. Ang isa roon ay may pulang tuldok. Kung sino ang makabunot noon, siya ang iaalay para sa buwang ito. Nakapila ang mga tao, isa-isang bumubunot, bakas ang takot sa mukha ng bawat isa. Nang turn na ni Ate Leon na nasa unahan ko, nanginginig ang kamay niya. Pagbukas ng papel, blanko, nakahinga siya ng maluwag. Pero alam ko, bubunot ulit siya sa susunod na buwan. Turn ko na. Inabot ko para bumunot. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ko. Binuksan ko ang papel sa aking kamay. Blanko. Turn ni Liwei. Si Zhang Tao. Parehong blanko. Sa huli, isang payat na lalaki ang nakabunot ng pulang tuldok. Napasalampak siya sa lupa. Umiiyak dahil sa kawalan ng pag-asa. Bakit ako na naman? Nagtaka ako. May nagpaliwanag sa tabi. Nakaligtas siya noong nakaraang buwan. Ngayong buwan. Hay, naintindihan ko na. Hindi ito patas na palabunutan. Isa itong pinagplanuhang pagpili, mga mahihina, may sakit, mga taong wala ng pakinabang. Sila palagi ang pinipili, kinagabihan. Dinala ang lalaking iyon sa labas ng pader. Pinwersa kaming manood, bahagi raw ito ng ritual sabi ni Dr. Leo. Sa liwanag ng buwan, dahan-daang lumapit ang mga infected sa kawawang lalaki. Binasag ng kanyang sigaw ang katahimikan ng gabi. Pumikit ako, hindi ko na kayang panoorin. Pero tuloy pa rin ang sigawan. Ito ang katotohanan ng Hope Base. Hindi ito kanlungan, kundi isang uri ng impyerno. Isang peking sibilisasyon na pinapanatili ng takot at pag-aalay. Kinabukasan, pinuntahan ko sina Liwei at Zhang Tao. Kailangan na nating umalis. Paano tayo aalis? Hindi nila tayo papayagan. E di tumakas tayo. Saan? Naalala ko ang narinig ko sa radyo. Ito ang Qingdao Base. Qingdao, ang huling linya ng depensa ng militar. Baka bumagsak na iyon, kahit man lang tingnan natin. Paggigiit ko, hindi tayo pwedeng maghintay ng kamatayan dito. Tumango si Liwei. Sang-ayon ako, kahit delikado sa labas, may dignidad pa rin tayo. Nagsimula kaming magplano ng pagtakas. Magnakaw ng armas, magnakaw ng pagkain, magnakaw ng sasakyan. Ang pinaka-importante, itakas ng patago ang mag-ina. Masyado pa silang bata, hindi sila dapat mamuhay sa ganitong takot. Delikado ang plano, pero wala tayong pagpipilian. Dahil alam ko, kung mananatili tayo rito, balang araw, magiging alay din tayo. Ang sakripisyo ni Lao Zhang at Wang Li ay hindi para hayaan tayong mabuhay na parang daga sa ganitong lugar. Ang sakripisyo nila ay para mabuhay tayo ng may dignidad. Kahit mamatay pa, dapat mamatay tayong parang tao. At hindi kakatayin na parang hayop. Gabi na, magsisimula na ang plano. Hinawakan ko ang tubo na iniwan ni Lao Zhang. Nag-alab ang tapang ko, kahit impyerno pa ang nasa unahan. Pero kahit paano, iyon ang impyernong pinili natin. 3:00 ng madaling araw. Tulog na ang buong base. Ayon sa plano, sasanduan ko muna ang mag-ina. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto nila. Mahimbing na natutulog ang bata yakap ang manika. Marahan kong ginaisang ang nanay niya. SHH, sumama ka sa akin. Nang makita ng babae ang ekspresyon ko, naintindihan agad niya ang nangyayari. Binuhat niya ang bata, at sumunod sa akin palabas ng dorm. Naghihintay na si Liwei sa armory. Bilang isang sundalo, madali niyang napabagsak ang bantay. Kumuha kami ng ilang baril, mga bala, at mga granada. Nasa garahe si Zhang Tao. May 2 off-road vehicle ang base. Pinili niya ang mas maganda ang kondisyon. Puno na ang tangke, may tubig at pagkain nasa compartment. Pagulong niyang report, nasaan ang iba? Tanong ni Liwei, sina Ate Liu ba? Nag-alangan ako. Huwag mo nang isipin. Masyadong takaw pansin kapag marami tayo. Isa pa. Baka hindi rin sila gustong sumama. Nakakasakit sa puso iyon. Pero iyon ang realidad. Marami na ang nasanay sa ganitong uri ng kaligtasan. Kahit pa kaligtasang nakatuntong sa pagdurusa ng iba. Tara na. Dahan-daang human darang off-road vehicle. Tahimik na tumungo sa gate. May mga bantay sa gate. Pero sa ganitong oras madalas silang nakakatulog. Tama nga. Ang tao sa watchtower ay nakasandal sa pader at nagpapahinga. Pinigilan namin ang aming hininga. At dahan-daang dumaan. Nang makalabas na sana kami sa base, biglang tumunog ang alarm. May tumatakas. Buisit, diniinan ni Zhang Tao ang silinyador. Humagurot palabas ng gate ang sasakyan. Sa likuran namin, naging maliwanag ang buong base. Maingay ang mga tao, pero nakapasok na kami sa madilim na gubat. Nagising ang batang babae, at takot na nagtanong, hahabulin ba nila tayo? Hindi. Ligtas na tayo, pero alam ko, na ngayon palang magsisimula ang tunay na panganib. Bako-bako at mahirap daanan ng bundok, at hindi pamilyar sa amin ang daan. Ang mas malala pa, konti na lang ang gas natin. Saan tayo pupunta? Tanong ni Zhang Tao. Nilabas ni Liwei ang mapa. Bababa tayo sa bundok, hanggang sa highway. Tapos didiretso na ng Qingdao. Gaano pa kalayo ang Qingdao? 150 kilometro. Noong tahimik pa ang panahon, wala lang ang distansyang ito. Pero ngayon, bawat kilometro ay usaping buhay at kamatayan. Unti-unti nang lumiwanag, bahagyang makikita ang gubat sa hamog ng umaga. Paminsan-minsan ay may naririnig na huni ng ibon. Nagbibigay ito ng ilusyong maganda pa rin ang mundo. Pero mabilis ding nasira ang ilusyong iyon. Pababa ng bundok, may nadaanan kaming isang nayon. Mula sa malayo, may maitim na usok sa nayon. Umikot tayo, mungkahi ni Liwei, pero umiling si Zhang Tao.
Kulang na ang gas natin. Baka may gas station sa Nayon. Napilitan kaming pumasok. Nakakakilabot ang itsura ng Nayon. Giba-giba na ang karamihan sa mga bahay. Nagkalat ang mga labi sa daan. Ang pinaka nakakatakot, may kakaibang tunog na nagmumula sa mga bahay. Mga infected. Mahina kong sabi. Ang dami nila. Hinigpitan ni Li Wei ang hawak sa baril. Maingat naming tinawid ang Nayon. At nahanap din namin ang gas station. Pero sira na ang mga pump. Pati ang tangke sa ilalim ay ubos na. Wala ring kwenta ang pagpunta natin. Nadismaya si Zhang Tao. Nang biglang, isang anino ang tumayo mula sa mga guho. Isa itong infected, pero hindi agad ito umatake. Sa halip ay gumawa ito ng kakaibang sigaw. Patay, namutla si Li Wei. Tinatawag nito ang mga kasama. At totoo nga, mas maraming infected ang naglabasan. Mas maayos na silang kumilos ngayon. Halatang may naguutos sa kanila. Humagurot ang sasakyan palabas ng Nayon. Hinahabol kami ng kumpol ng mga infected. Sobrang bibilis nila. Nakakahabol na sila sa sasakyan. Nag-evolve na ang mga halimaw na ito. Sabi ni Zhang Tao habang nagmamaneho. Isang infected ang tumalon sa bubong ng sasakyan. Ginamit ang mga kuko para kalmutin ang bintana. Lumabas si Li Wei sa sunroof. At binaril ito para mahulog. Pero mas marami pang lumapit. May paahon sa unahan. Tinuro ko ang unahan. Buminat si Zhang Tao paakyat ng bundok. Hindi na nakahabol ang mga infected. At sa wakas ay naiwan din namin. Pero hindi pa rin bumuti ang kalagayan namin. Paubos na ang gas. 20 kilometro pa bago ang highway. Hindi na aabot ang gas. Nang sandaling iyon, may narinig kaming tunog ng helicopter. Isang military helicopter ang lumitaw sa himpapawid. Papalapit ito sa amin. Magpadala ng signal. Nagpaputok ng baril si Li Wei sa langit. Para makuha ang atensyon nila. Mukhang nakita kami ng helicopter. Nagsimula itong umikot, pero hindi ito bumaba. At nagpatuloy sa paglipad papuntang Hilaga. Saan sila pupunta? Hindi nagtagal. Nasagot din ang tanong namin. Sa lambak sa unahan, may lumitaw na isang malaking base. Hindi iyon pansamantalang kampo, kundi isang opisyal na military base. Matataas ang mga pader. Nagpapatrolya ang mga armored vehicle. May mga fighter jet na umiikot sa himpapawid. Ang Qingdao Naval Base. Hindi makapaniwala si Zhang Tao. Siguradong frontline command center iyon. Nagtayo sila ng bagong depensa dito. Muling nag-alab ang aming pag-asa. Itinulak namin ang sasakyan na walang gas. Naglakad kami papunta sa base. Nakasalubong din namin ang iba pang survivors. May mga nag-iisa. Mayroon ding magkakasama. Pareho lang kami ng layunin. Ang base na iyon na simbolo ng pag-asa. Pagdating ng hapon, sa wakas ay nakarating na kami sa labas ng base. Mas mahigpit ang inspection dito. Tinanggal ang lahat ng damit para suriin kung may sugat. Tiningnan ang reaksyon ng pupil sa maliwanag na ilaw. At pinadaan pa kami sa ilalim ng UV light. Para tingnan kung umiitim ang mga ugat bago ma-infect. Saan kayo galing? Dumaan kami sa Hope Base. Yung kalto na iyon. Ano? Pumatay sila ng mga inosente bilang alay. Paliwanag ng opisyal. Papunta na kami para ubusin sila. Nakahinga ako ng maluwag. May mga nagtatanggol pa rin pala sa hustisya. Pagkatapos ng inspection, dinala kami sa refugee area. Mas maganda ang kalagayan dito kaysa sa Hope Base. May mainit na tubig, may pagamutan, at ang pinakamahalaga, may dignidad. Walang gagawing alay. Pagsapit ng gabi, may magandang balita sa radyo. Nalinis na ang daungan ng Qingdao. Simula bukas, may barko ng militar na susando sa mga survivors papuntang Hainan Island. Iyon na lang ang kumpirmadong ligtas na lugar. Nagtayo na kami roon ng huling base para sa ating pagbangon. Isang natural na harang ang Qingzhou Strait sa Hainan Island. Hindi marunong lumangoy ang mga halimaw na iyon. Hindi sila makakatawid sa kipot. Paliwanag ng isang opisyal, at may bakas ng pasasalamat sa boses niya. Iyon na lang ang kumpirmadong ligtas na lugar. Nagtayo na ang bansa ng huling base roon para sa pagbangon. Para sa akin, nang gabing iyon, umupo ako sa labas ng tolda, at tumingala sa mga bituin. Tumakbo palapit ang batang babae, at tumabi sa akin. Ate, sasakay ba tayo ng barko? Oo, hinimas ko ang ulo niya. Pupunta tayo sa isang magandang lugar. Hihintayin ba tayo ni Papa roon? Hindi ko alam kung paano sisigot. Baka wala na ang tatay niya. Pero ayaw kong sirain ang pag-asa niya. Baka hinihintay na niya tayo roon. Kinaumagahan, nagsimula na ang paglikas. Sinakay kami ng mga boss papuntang daungan. Sa gilid ng daan, makikita pa rin ang mga bakas ng infected. Pero hindi na nila kami kayang saktan. Sobrang tibay ng depensa ng militar. Pagdating sa daungan, nang makita ko ang barko, muntik na akong mapaluha. Ang higanteng bakal na halimaw na iyon ay parang Noah's Ark ng pag-asa. Pila-pilang sumakay ang lahat. Mahaba ang pila, pero napakaayos nito. Nang kami na ang susunod, isang opisyal ng Navy ang tumingin sa aming ID. Lin Chengxi, 26 na taong gulang. New Media Editor. May gusto ka bang sabihin sa pamilya mo? Ipapadala namin ito sa radyo. Baka may makarinig. Nag-isip ako, at nagsalita sa mikropono. Pa. Kung buhay pa kayo, pumunta kayo sa timog. Ako ang survivor na si Lin Chengxi. Nasa Hainan Island kami, at naghihintay sa panibagong umaga. Pagkatapos magsalita, hindi ko mapigil ang umiyak. Nang sumampa ako sa barko, lumingon ako sa mainland. Ang lupang sinilangan at nagpalaki sa akin. Ngayon ay wasak na, pero naniniwala ako, na balang araw,
Babalik kami, at muling itatayo ang lupang ito. Naglayag na ang barko. Umalis na ito sa Qingdao. Sa ibabaw ng kubyerta, nagpapalamang lahat sa kalupaan. May umiiyak, may tahimik lang. May nagdadasal. Hinawakan ng bata ang kamay ko. Ate, babalik pa ba tayo? Tumingin ako sa papalayo nating baybayin. At matatag na tumango. Oo, siguradong babalik tayo. Umihip ang hangin sa kubyerta. Sumikat na ang araw sa dagat. Kumislap ang gintong liwanag sa dagat. Isa itong bagong umaga, kahit hindi sigurado ang bukas. Kahit nasakop ang aming bayan. Buhay pa rin kami, sabi nga ni Lao Zong. Ang patuloy na mabuhay ay isang uri na ng paglaban. Sabi nga ni Wang Li. Kailangan laging may gumawa ng tama. Ngayon kami naman ang magpapatuloy nito. Sa isang bagong lupa, magtatanim ng binhi ng pag-asa. Balang araw, kapag sapat na ang aming lakas, babalik kami rito. Hindi bilang mga refugee, kundi bilang mga tagapagtayo. Dahil dito, mananatiling tahanan namin magpakailanman. Lumilipad ang mga sigol sa unahan ng barko. Parang ginagabayan kami nito. Sa malayo, isang bagong mundo ang naghihintay. At sa puso ko, malinaw pa rin ang boses ni Lao Zong at Wang Li. Mabuhay kayo ng maayos, para sa mga hindi na pinalad. Gagawin namin, dahil, ito ang halaga ng pagiging tao. Kahit sa pinakamadilim na oras. Lalaban kami para sa liwanag. Kahit sa pinakawalan ng pag-asa. Mabubuhay kami para rito. Ito ang aming kwento. Tungkol sa pagtakas, pagsasakripisyo, at pag-asa. Kwento tungkol sa pangingibabaw ng kabutihan kahit sa katapusan ng mundo. Tapos na ang kwento.